Isang babaeng nasa katamtamang edad ang nagising ng biglaan mula sa isang panaginip. Hindi niya alam na 25 taon ng kanyang buhay ang nawala. Ang kwento ay nagsimula sa pagtatapos ng nakaraang siglo. Sa industriya ng entertainment ng Korea noong panahong iyon ay may nangungunang babaeng bituin na nagngangalang Seja. Ang antas ng kanyang kasikatan ay maihalin tulad sa sikat ngayon. At tinawag siyang pambansang unang pag-ibig. Ang mga drama sa DE na pinagbidahan niya ay may mataas na ratings na umaabot sa 50% at halos lahat ng produkto na siya ang endorser, ay mabilis na naubos sa sandaling mailagay sa istante. Hindi lang ang publiko ang nagmamahal kay Seja, kundi maging ang mga pulis sa istasyon ay mga die-hard fans niya rin. Sa tuwing ipinapalabas ang drama ni Seja, ang kapaligiran sa istasyon ng pulis ay nagiging masaya na parang Pasko, na hindi na nila napapansin kahit may nagre-report ng krimen. Ang nagre-report ng krimen ay isang lalaking nasa katamtamang edad, na nagsabing siya ay naloko ng 150 milyong won. Nang tanungin ng pulis ang pangalan ng manloloko, hindi inaasahan, itinuro niya si Seja sa screen ng D. Ang nagre-report ng krimen ay may malinaw na ebidensya. Kaya nagsimulang magpulong ang mga pulis kung paano ito haharapin. Sa kanilang mga mata, si Seja ay isang babaeng bituin na kasing halaga ng ginto at hindi maaaring kumilos ng padalos-dalos. Kung hindi, paano kung magdulot sila ng isang pampublikong bagyo na makakasira? Sa kanilang diyosa, lahat ay gustong makita ng personal si Seja. Kaya di nag-aagawan sila ng matindi. Sa huli, nagpa siya ang hepe ng departamento na hayaan si Seja, na personal na pumunta sa istasyon ng pulis upang magpaliwanag. Sa ganoong paraan, lahat ay makakakita sa kanyang kagandahan. Subalit, walang sinuman ang naglakas loob na tumawag sa kanya. Bawat isa ay nagdahilan na mayroon silang sakit sa puso. Baka mamatay sila sa biglaang atake kung tatanggihan. Sa huli, napilitan ng hepe ng departamento na ibigay ang mabigat na gawain na ito sa bunso, si Gokcheo. Bakit pa kasi siya ang pinakabata? At nangako pa siya na kung maimbitahan lang ni Gokcheo si Seja sa istasyon, siya ay exempted sa duty sa loob ng isang buwan. Sa pamamagitan ng management company, nakuha ni Gokcheo ang pribadong numero ni Seja. Sinabihan niya ito na may nagdemanda sa kanya ng pandaraya. Ngunit sinabi ni Seja na lahat ay ginawa ng kanyang ama, at wala itong kinalaman sa kanya. Nang imbitahan ni Gokcheo si Seja sa istasyon ng pulis upang linawin ang bagay, tumanggi si Seja at ibinaba ang telepono. Nang malaman ni Gokcheo ang tungkol dito, sabay-sabay na naisip ng mga pulis na ang ama ni Seja ay talagang isang masamang tao at nagmungkahi pa na bawiin na lang ang kaso. Hindi sumuko si Gokcheo at patuloy siyang tumawag kay Seja. Nalubos na ikinainis niya hanggang sa hindi na niya sinasagot ang tawag. Sa araw na iyon, may nakaschedule na commercial shoot si Seja. Kasama niya sa pag-shoot ang isa pang aktres na nagngangalang Jidong. Si Jidong ay dating junior ni Seja at nagmarunong na sa sarili nang magkaroon lang ng kaunting pag-unlad ang karera. Lagi siyang mayabang na parabang siya na ang pinakamahusay at tinatrato ang kanyang assistant na parang alipin. Umalis si Seja nang hindi man lang lumingon at dumiretso sa kotse. Ngunit, hinarangan ni Jidong ang kotse ni Seja at nagdrama ng awa. Lumuhod siya sa harap ni Seja at paulit-ulit na ikinuwento kung gaano siya naghirap para makuha ang komersyal na ito at nakiusap kay Seja na tulungan siya kahit minsan. Halatang ginagamit ni Jidong ang taktika ng pag-udyo dahil lahat ng tao sa set ay nakatingin. Kaya walang nagawa si Seja kundi pumayag na mag-shoot ulit. Pagkatapos ng shooting, lumapit si Jidong upang hingin ang numero ng telepono ng lalaking artista. Ngunit lubos siyang inisnab nito. Sa halip, isinulat pa ng lalaking artista ang numero niya sa palad ni Seja, na ikinagalit ni Jidong at napakagatlabi. Maya-maya, habang nagsasanay si Seja ng mga eksena ng aksyon kasama ang martial arts instructor, tumunog muli ang telepono. Ngunit ang tawag na ito ay hindi mula kay Gokcheo, kundi mula sa manager ni Seja. Sa South Korea, tulad ng alam ninyo, bihira ang babaeng artista na nakakatakas sa kuko ng mga mayayamang pamilya, at hindi nalalayo si Seja. Sa pagsasaayos ng manager, pumunta si Seja sa isang nightclub. Akala niya ay para sa isang business meeting. Ngunit pala ay para makipag-date sa isang investor. Mariing tumanggi si Seja at buong tapang na binasag ang baso ng alak. Ang kilos na ito ay nagpagalit sa investor at agad siyang idiniin si Seja sa pader. Ngunit ang paninindigan ni Seja ay matatat. Mahigpit niyang hinawakan ang basag na salamin. Nang makita ito, napilitan ang investor na sumuko. Sinubukan pa ng manager na kumbinsihin si Seja na kung tatanggihan niya ang investor, malaki ang posibilidad na mawala sa kanya ang bida role sa bagong pelikula. Binigyan lang siya ni Seja ng isang malakas na sampal. Ginamit ang aksyon upang patunayan na siya ay isang aktres at hindi laruan ng mga mayayaman. Pag-uwi, naisip ulit ni Seja ang kanyang ama na manloloko at sa huli ay hindi niya napigilan ang pag-iyak. Sa mismong sandaling ito, tumunog muli ang nakakainis na telepono at si Gokcheo ang tumawag sa pagkakataong ito. Ibinaling ni Seja ang lahat ng galit niya sa kanya at ikinuwento ang lahat ng kahihiyan na dinanas niya sa buong araw. Walang naintindihan si Gokcheo at tahimik lang siyang nakinig hanggang sa kumalma si Seja. Saka siya humingi ng paumanhin ng mahinahon at nangako na hindi na niya tatawagan at gagambalain si Seja sa hinaharap. Ngunit bigla na lang umiyak si Seja. Kahit na isa siyang sikat na aktres na may kaakit-akit na hitsura, may mga sandali rin siyang nanghihina. Ibinahagi niya kay Gokcheo na ang kanyang buhay ay hindi talaga madali. Si Gokcheo ay talaga namang isang mapagmahal na lalaki at dahan-dahan niyang inaliw si Seja. Sinasabing ang lahat ng problema ay lilipas din. Ang pagkaing marangya ay nakakasawa rin pagkatapos ng mahabang panahon.
Mas mabuti kung subukan ang isang simpleng lutong bahay na pagkain para maiba. Marahil bilang pasasalamat na si Gokcheo ang naging sandalan niya upang maglabas ng galit. Pumayag si Seja na pumunta sa istasyon ng pulis upang magbigay ng paliwanag. Ang balitang ito ay nagpasaya ng sobra sa lahat ng pulis. Ang buong istasyon ng pulis ay ginayakan ng maganda. At mas masaya pa kaysa sa bagong taon. Sa sandaling dumating si Seja sa istasyon ng pulis, nagwala ang mga pulis. Ito ang unang pagkakataon sa kanilang buhay na makakita sila ng ganito kalaking bituin. At nakalimutan pa nila kung bakit nila ito inimbitahan doon. Ang interrogation room ay inayos ng napakakomportable. Akala ng hindi nakakaalam ay nakapasok na sila sa isang high-end na restaurant. Ang ama ni Seja ay isang profesional na manloloko, na madalas gumagamit ng pangalan niya para manloko. Hindi na mabilang ang dami ng kaso na nagawa niya. Ngayon, nakatakas na siya. At idineklara ni Seja na kapag nahuli ang kanyang ama, tiyak na ipakukulong niya ito. Lumipas ang panahon, at hindi nagtagal ay dumating na ang pagpapalit ng siglo. Muling nanalo si Seja ng Best Actress of the Year Award. Sa kanyang acceptance speech, pinasalamatan niya ang Kiki. Pinasalamatan ang isang miyembro, pinasalamatan ang channel, at sa huli ay biglang binanggit ang pangalan ni Gokcheo. Habang nagdiriwang ang lahat para kay Seja, nagtago si Gidong sa banyo. Ang inggit ay parang nakalalasong ahas na bumabalot sa kanyang katinuan. Sumisigaw siya at sinumpa si Seja na mamatay. Hindi inaasahan, talagang naganap ang aksidente. Pauwi na. Nang maaksidente si Seja sa isang trahedyang banggaan sa trapiko, ang kanyang kotse ay nabaligtad matapos banggain ng isang 5 toneladang cement mixer truck. Nawala ng malay si Seja at isinugod sa emergency room. Nang malaman ang balita, natigilan si Gidong. Kinalma niya ang sarili na hindi siya ang may kagagawan. At agad siyang tumawag sa direktor. At nagpahayag ng pagnanais na palitan si Seja para sa pangunahing babaeng papel sa paparating na pelikula. Nang magising si Seja, ang una niyang naisip ay ang aksidente. Paulit-ulit niyang tinawag ang kanyang manager at nagtaka kung bakit inilagay ang isang sikat na bituin na tulad niya sa isang common ward. Paano kung makita siya ng mga reporter? Sa pag-iisip nito, hawak niya ang e-stand sa isang kamay at tinatakpan ang kanyang mukha sa isa pa. At hindi sinasadyang nabangga ang isang lalaki sa pasilyo. Kinuha niya ang salamin ng lalaki at isinuot pagkatapos ay bumulong. Alam mo kung sino ako, di ba? Hindi problema kung hiramin ko ang salamin mo. Tungkol naman sa autograph, mamaya na lang. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Hinabol siya ng lalaki, binawi ang salamin at tinawag siyang tita. Ang tawag na ito ay halos nagpaguho kay Seja. Agad niyang tinanggal ang salamin at pinilit ang lalaki na tingnan ng mabuti ang mukha ng pambansang unang pag-ibig. Nang makita na hindi man lang siya, naapektuhan ng kanyang napakagandang mukha, sinabi na ni Seja ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit inakala ng lalaki na baliw siya dahil paano magiging ganito ang hitsura ni Seja. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang kwelyo ni Seja. Ngunit hindi inaasahang sinipa siya ni Seja sa maselang bahagi. Agad na nakuha ng kanilang aksyon ang atensyon ng gwardiya. Ipinakita ng lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Gokcheo. Ang pulis na lihim na humahanga kay Seja maraming taon na ang nakalipas. Nang malaman na pulis si Gokcheo, mabilis na puwersahang inalis ng gwardiya ang tita na gumagawa ng gulo. Sa opisina ng doktor, tinawag ng doktor ang tunay na pangalan ni Seja, Bong Chae-young. Nagtatakang tinanong ni Seja kung paano nalaman ng doktor ang tunay niyang pangalan at ipinagyabang pa ang Best Actress Award na natanggap niya kagabi, na ikinatuwa ng batang nurse. Dito na sinabi ng doktor kay Seja na taong 2025 na ngayon. Inakala ni Seja na ito ay isang prank show at tumawa ng malakas. Pagkatapos, binuksan ng doktor ang si. Naakit si Seja ng nyay program sa si. Ngunit biglang pinatay ito ng doktor. Natigilan si Seja dahil sa screen. Nakita niya ang refleksyon ng isang tita na humigit kumulang 50 taong gulang. Pagbalik sa ward, hindi matanggap ni Seja ang nangyari. Sinubukan niyang ipakilala ang sarili sa ibang pasyente. Ngunit wala ni isa ang nakakilala sa kanya. Ang pambansang unang pag-ibig noon. Bakit siya naging isang walang kwentang tita na walang nakakakilala? Lumalabas na nagkaroon si Seja ng aksidente na nagdulot ng retrograde amnesia. Ang kanyang mga alaala ay bumalik sa 25 taon na ang nakalipas. At iniisip pa rin niya na siya ang sikat na aktres noon. Maaari nating hulaan kung ano ang nangyari kay Seja sa loob ng 25 taon. Una, dahil sa pagtanggi niya sa investor at kasama pa ang aksidente sa kotse. Tiyak na hindi na naipagpatuloy ang pelikula. Dagdag pa rito, ang Korean entertainment industry ay nagbabago araw-araw. At hindi kailanman nagkulang sa magaganda at talentadong aktres. Kaya natural lang na hindi niya napanatili ang kanyang posisyon at napilitang magretiro at mamuhay ng normal. Sa paglipas ng panahon, mula sa pagiging dalaga ay naging isang babae siya sa katamtamang edad. Kaya hindi siya nakilala ni Gokcheo noon. Hanggang sa magtanong siya sa nurse, saka lang niya nalaman na ang tita na ito ay ang taong nasugatan. Sa aksidente sa trapiko na hinarap niya ilang araw na ang nakalipas. Nang malaman ang kanyang kalagayan, akmang aaliwin na sana ni Gokcheo. Ngunit hindi matanggap ni Seja ang pagkabigla at tumakas siya sa ospital. Nagpagalagala sa kalsada na parang baliw. Nang makita siyang muntik ng masagasaan ng sasakyan muli, wala nang nagawa si Gokcheo kundi tingnan si Seja na umiiyak at humahagulgol nang hindi niya alam kung paano aaliwin. Ang eksena mula sa maraming taon na ang nakalipas ay unti-unting bumalik sa kanyang isip. Noong araw na iyon, pagkatapos ng kanyang interogasyon sa istasyon ng pulis, nagsimulang bumagsak ang makapal na nyebe. Habang nakatayo si Seja sa pintuan, naghihintay na magmaneho ang kanyang manager. Kinakausap siya ni Gokcheo nang nahihiya. Seja, agad na nakilala ni Seja ang boses niya at muli siyang pinasalamatan.
nang makita ang sugat sa kamay ni Seja. Maingat na binikisa ni Gokcheo ang sugat niya. Nang matuklasan niya na nagising siya mula sa aksidente, ang kanyang kotse ay naging isang 50 taong gulang na tita. Tuluyang nagunao si Seja at humagulgol sa iyak. Walang nagawa si Police Officer Gokcheo, kundi personal siyang ihatid pa uwi. Pagdating nila, nagulat si Seja nang makita na ang kanyang tirahan ay isang maliit at sirang boarding house. Masikip at abot kamay lang ang pintuan. Pinaalalahanan ni Gokcheo si Seja na ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Tulad ng iba, tinawag din ng manager si Seja na tita. Nagpakita siya ng pagkainip, itinuro lang ang kanyang kwarto at tinulungan siyang ilagay ang password sa pinto. Dahil tila nakalimutan niya na ang lahat. Tiningnan ni Seja ang kwarto at nakita na ito ay madilim at masikip. Isang tipikal na tirahan ng mahihirap. Pagkaupo niya sa kama, agad itong bumagsak na may kasamang lagitik. Sa sulok, may isang daga ang biglang tumakbo. Lalo pang nanghina si Seja. Natanggap ni Seja ang kanyang cellphone mula sa manager. Ngunit wala siyang ideya kung paano ito gamitin. Nang makita ang manager na gumagamit ng facial recognition feature para i-unlock ang telepono, nagulat si Seja sa hiwaga ng modernong teknolohiya. Sa contact list, nakita ni Seja ang numero ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit naalala niya ang pinag-uusapan ng mga nurse. Sinabi nilang pagkatapos ng aksidente ni tita, walang kamag-anak ang nag-abalang bumisita. Sa pag-iisip nito, isinantabi ni Seja ang balak na makipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Sobrang gutom si Seja kinagabihan. Ngunit nang buksan niya ang refrigerator sa border house, wala siyang nakitang pagkain niya. Kahit ang kanyang bigas sa kusina ay naubos na. Sa kabutihang palad, si Seja ay mabilis kumilos at naabot ang huling 2 pakete ng noodles na natira sa mesa. Habang nagluluto ng noodles, isang dalaga ang lumapit sa kusina na may dalang tablet. Nagtanong si Seja dahil curious at nalaman niyang ito ay isang computer. Humingi ng tulong si Seja sa dalaga na maghanap ng ilang balita. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng kanyang aksidente, 25 taon na ang nakalipas. Ngunit sa mga balita, puro artikulo na naglalarawan kay Seja bilang isang laos na bituin. Sinabi ng dalaga na ang huling balita tungkol sa aktibidad ni Seja ay mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi maintindihan ni Seja bakit pagkatapos ng aksidente noong taon na iyon. Nagretiro na ba siya sa showbiz? Hindi maisip ni Seja ang dahilan. Sa sandaling ito, ipinalabas ang balita tungkol kay Gidong. Sinabi ng balita na ang pelikula na pinagbidahan ni Gidong ay nakapasok sa film festival. At dahil dito, siya ay nominado para sa Best Actress Award. Ang lahat ng mayroon si Gidong ngayon ay dahil 25 taon na ang nakalipas pagkatapos. Nang aksidente ni Seja, pinalitan siya ni Gidong bilang bida sa pelikula ng isang sikat na direktor at mula noon, naging pambansang artista siya. Nang makita si Gidong Sadsihi, ang taong pumalit sa kanya at naging isang malaking bituin, nagpakita si Seja ng mukha na hindi makapaniwala. Samantala, sa istasyon ng pulis, si Gokcheo, na dating kabilang sa Criminal Investigation Team ay nailipat na sa Traffic Division. Habang naglilinis ng basura sa kanyang sasakyan, nakita niya ang maliit na bag na naiwan ni tita. Kasama ang mayroon ding business card na may nakasulat na Dusong P. Dali-dali, si Dusong P pala ang subject na iniimbestigahan ni Gokcheo. Para malaman ang buong kwento, nagpasya si Gokcheo na hanapin si tita para malaman ang sitwasyon. Sa panahong ito, sa boarding house, matapos mag-isip, nagpasya pa rin si Seja na makipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Ngunit, walang signal ang telepono, kaya umakyat si Seja sa bubong upang subukang maghanap ng signal. Sa sandaling ito, tumakbo si Gokcheo at nang makita ang babae na nakatayo sa isang mapanganib na lugar, inakala niyang may gagawin. Masama si tita, kaya tumakbo siya na parang bala, ngunit hindi inaasahan. Hindi sinasadyang naapakan niya ang balat ng saging sa sahig at silang dalawa ay nahulog mula sa itaas at tuluyang lumabas sa isang garbage truck. Nagising si Seja nang mas maaga at nakita si Gokcheo. Nawala pa ring malay, kaya siya ay nagulat at paulit-ulit na pinindot ang dibdib nito. Sa kabutihang palad, nagising si Gokcheo dahil sa pagpindot ni Seja. Galit na galit si Seja habang ipinapaliwanag ang kanyang kilos. Nang paghahanap ng signal kanina, hindi naman. Nagpabaya si Gokcheo at tinawag pa rin siyang tita. Galit na galit si Seja at sinabing si Gokcheo ay matanda na at nakakainis. Isa siyang payat at gutom na tiyo na walang gustong lumapit. Hindi pumayag si Gokcheo, kaya nagkunwari siyang hubarin ang kanyang damit upang ipakita ang kanyang matipunong katawan kay tita. Nang makita niya na seryoso si Gokcheo sa paghubad, sinipa siya ni Seja at paulit-ulit na naghagis ng mga tuyong dahon sa kanya upang ilabas ang galit. Mula nang magising siya at makilala ang nakakainis na taong ito, wala siyang nakitang magandang nangyari. Tahimik na tiniis ni Gokcheo ang pagbuhos ng galit ni tita. Sa kabutihang palad, mabilis na nakita ng driver ng garbage truck ang dalawa. Pagkababa sa sasakyan, paulit-ulit na tinanong ni Seja kung bakit. Bumalik si Gokcheo upang hanapin siya. Ibinigay niya ang pitaka ni tita at tinanong kung kilala niya si Dusong P na nasa business card. Ngunit si Seja ay may amnesia at wala siyang matandaan kung sino ang lalaking ito. Sa kabutihang palad, sa pitaka, nakita ni Seja ang business card ng isang tindahan na tinatawag na Bong Mandu. Batay sa bakas na ito, sumakay si Seja ng taxi. Nang makita ang panimulang presyo na halos 5,000 won, mabilis na sinabi ni Seja na itigil ang sasakyan at nagreklamo.
kung bakit sobrang taas na ng mga presyo ngayon. Upang makatipid ng pera, napilitan si Seja na pumili ng pampublikong sasakyan sa ilalim ng lupa, ngunit hindi pa siya nakasakay sa subway. Nang makita niya na lahat ay gumagamit ng telepono upang mag-scan ng card para makapasok sa istasyon, ginaya rin ito ni Seja. Ngunit hindi gumana ang kanyang telepono. Walang magawa, sinubukan ni Seja na dumaan sa harang at ang resulta ay hinuli siya ng guard sa istasyon. Upang makatakas, napilitan si Seja na tawagan si Gokcheo. Bagaman nagpakita siya ng inis, pumunta pa rin siya upang iligtas siya. Nang malaman ang dahilan, muli na namang napilitan si Gokcheo na magbayad ng multa para kay Seja na 30 beses ang halaga. Pakiramdam niya ay walang maisip kahit may amnesia, bakit nakalimutan pa niya ang paraan upang sumakay ng subway. Ipinaliwanag ni Seja na hindi siya ang uri ng tao na sumasakay ng subway. Tinanong naman ni Gokcheo kung bakit hindi niya binasa ang number sa card. Galit na sinagot ni Seja na ayaw niyang mabunyag sa media ang kanyang kahihiyan. Sa pagharap sa ganitong nakakainis na tita, hindi na nakayanan ni Gokcheo. Pag-alis niya, agad niyang binlock ang numero ni Seja. Sa wakas, natagpuan niya ang tindahan ng mandu at nakita ni Seja ang isang babae sa katamtamang edad na abala sa paggawa ng dough. Nakilala ni Seja na iyon ay ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid. Ang oras ay talagang isang walang awang kutsilyo nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na nag-aaral pa sa high school noon ay naging isang tita na gumagawa ng manual na trabaho. Si Seja ay nasaktan at hindi maintindihan kung bakit. Noong taong iyon, tinulungan niya ang kanyang kapatid na mag-aral upang ang kaisa-isang kapatid na ito ay hindi mapunta rito at maging may-ari ng isang tindahan ng mandu. Gayunpaman, ang kanyang kapatid ay tila kalmado sa kasalukuyan niyang kalagayan. At sa halip ay nakita pa niyang kakatwa ang kanyang ate. Sa sandaling ito, umuwi ang isang dalagitang estudyante ng high school mula sa paaralan. Ngayon lang nalaman ni Seja na ang kanyang kapatid ay may anak na babae. Nagsimulang maghula si Seja tungkol sa buhay ng kanyang kapatid. Sa ganitong itsura, malaki ang posibilidad na diborsyada siya o isang biyuda. Nagalit ang kanyang kapatid at binato ang isang basket ng mandu sa kanyang ate. Walang hiya namang pinulot ni Seja ang lahat ng mandu sa basket at dinala. Noong gabing iyon, habang kumakain ng mandu, nakatanggap si Seja ng isang tawag sa telepono. Tinulungan siya ng kausap na makabalik sa trabaho. Nang marinig niya na may trabaho na siya, dali-daling pumunta si Seja kinabukasan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lugar ng trabaho ay ang kantin ng isang high school. Inutusan siya ng manager doon na hiwain ang isa zero palanggana ng labanos. Akala ni Seja na hindi niya ito magagawa dahil hindi pa siya humahawak ng kutsilyo. Ngunit nang subukan niyang maghiwa, kakaibang husay ang kanyang ipinakita. Ang kasanayan niya sa paggamit ng kutsilyo ay malinaw na hindi ito ang unang beses niyang naghiwa ng gulay. Pagkatapos ng trabaho sa kusina, pumunta si Seja sa kantin upang tumulong. Ang kanyang pamangkin ay nag-aaral din sa paaralang ito, ngunit nang makita si Seja, hindi man lang siya bumati. Naalala ni Seja ang kanyang maluwalhating araw. Natural lang, sa ganitong anyo ko ngayon, sino pa ang magpapansin sa akin? Ibinigay ng manager kay Seja ang labis na inasnan na labanos upang iwi. Nagdala si Seja ng isang bag ng labanos papunta sa bus. Nang biglang huminto ang bus, hindi sinasadyang tumalsik ang bag ng labanos. Tumalsik ang inasnan na labanos sa isang babae at nagkalat sa sahig ng bus. Tumawag ang ina ng babae at sinigawan si Seja. Pinigilan pa siya ng driver ng bus upang maglinis. Pagod na pagod, umuwi si Seja sa boarding house. Sa sandaling ito, tumawag ang isang pulis at sinabi na ang driver na nagdulot ng aksidente niya noong nakaraan ay gustong makipag-ayos ng pribado. Sa pag-aakalang makakakuha siya ng kompensasyon, pumayag si Seja na makipagkita. Samantala, pumunta si Gokcheo sa isang klinik para magpamassage. Nalaman niya na ang doktor dito ay dating itinuring si Seja bilang kanyang unang pag-ibig. Ngumiti si Gokcheo. Ang alaala ay bumalik 25 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng aksidente ni Seja, sinubukan ni Gokcheo na bumisita sa ospital bilang isang pulis, ngunit aksidenteng pinalayas siya ng gwardiya. Mula noon, sumumpa si Gokcheo na hihintayin niyang magising si Seja kahit gaano pa katagal. Ngayon, 25 taon na ang nakalipas, si Gokcheo natuklasan niya na ang nagdulot ng aksidente ay gumagala sa paligid ng boarding house ni tita bago mangyari ang insidente. Nang malaman na gusto ng kabilang panig na makipag-ayos kay tita, naramdaman ni Gokcheo na may mali kaya nagmamadali siyang nakipag-ugnayan kay tita at sumigaw na bumalik agad sa boarding house. Nang marinig ito, nagmadali si Seja sa paglalakad. Ngunit, sa dilim, isang anino ang tahimik na sumusunod. Sa likod niya, noong gabing iyon, ang nagdulot ng aksidente ay nagset ng pribadong pulong kay Seja para makipag-ayos. Pumunta si Seja sa tagpuan, ngunit laging nararamdaman na may sumusunod sa kanya mula sa likuran. Sa sandaling hindi mapakali si Seja, sa kabutihang palad, dumating si Gokcheo sa tamang oras. Sinabi ni Gokcheo kay Seja na ang nagdulot ng aksidente ay nasa ospital pa at ang nag-imbita sa kanya ngayong gabi ay tiyak na ibang tao. Upang panatagin ang loob ni Seja, nangako si Gokcheo na tutulungan siyang imbestigahan ang buong pangyayari. Kinabukasan, upang imbestigahan ang nagmamanman. Noong nakaraang gabi, naghanap si Gokcheo ng titi
Sa kalapit na lugar, ipinakita ng footage ng kamera na noong nakaraang gabi habang naghahanda si Seja na bumalik sa boarding house, may isang lalaki na nagtatago sa kotse na nakaparada malapit at lihim siyang kinunan ng larawan. Pinalaki ni Gokcheo ang plate number ng kotse at natuklasan na pareho ito sa plate number na nakasulat sa business card ni Dusong P. Ang mas ikinagulat ni Gokcheo ay noong gabi ng aksidente ni Seja. Ang sasakyang ito ay lumitaw din malapit doon. Pagkatapos ng 2 araw, nagulo ang boarding house na tinitirhan ni Seja. Isang babae ang sumigaw na may pumasok sa kanyang kwarto at ninakaw ang kanyang pitaka. Tiyak niya na kagabi, nakita niya si Seja na lihim na nagbubukas ng lock. Sa pasilyo, sinabi rin ng iba pang boarders na nakita nila si Seja na gumagala sa labas ng kwarto. Ng babaeng ninakawan, ipinaliwanag ni Seja na nagkamali lang siya ng pasok sa pagitan ng kusina at ng laundry room. Ngunit, hindi siya pinaniwalaan ng mga kapitbahay. Hindi lang nila kinapapan ang kanyang bag kundi sinubukan pa nilang pumasok sa kanyang kwarto upang halughugin. Labis na ininsulto si Seja. Kung ang dating Seja pa ito, hindi niya papayagan ang ibang tao na mang-api sa kanya ng ganito. Biglang narinig ang boses ni Gokcheo. Alam niyang pinagbibintangan si Seja kaya ginamit niya ang kanyang pagiging pulis upang humiling na tingnan ang ICC. Ang resulta ay ipinakita na ang babae na nawalan ng pitaka ay hindi sinasadyang dinala ang bag niya sa laundry room. Pagkatapos, makumpirma na nasa washing machine pa ang pitaka, humingi ng paumanhin ang babae kay Seja sa pagkakamali. Kahit nilinaw na ang hindi pagkakaunawaan, labis pa ring naapektuhan si Seja. Ang pangyayari ngayong gabi ay nagpamukha sa kanya kung gaano na siya kalayo sa dating siya. Sa gitna ng pagkainis, hinila ni Seja si Gokcheo upang uminom ng alak kasama niya. Sa harap ni Gokcheo, inilabas niya ang lahat ng kanyang damdamin. Ilang araw pa lang ang nakalipas, isa pa rin siyang nagniningning na bituin, ngunit pagkatapos lang ng isang tulog, siya ay nahulog tulad ng isang bulalakaw at umabot pa sa kailaliman. Ang biglaang pagbabagong ito ay talagang napakahirap tanggapin. Sa kabutihang palad, nandyan si Gokcheo kaya hindi na lumawak pa ang kalungkutan sa puso ni Seja. Ibinigay ni Gokcheo kay Seja ang larawan na kuha mula sa Kikivi noong gabing iyon. Ang larawang ito ay sapat na patunay na tila walang intensyon ang kabilang panig na saktan si Seja kundi gusto lang siyang imbestigahan ng palihim. Hindi maintindihan ni Seja kung sino ang magkaka-interes pa sa isang tita na laos na tulad niya, ang umarkila sa taong nagmanman at lihim na kumukuha ng litrato kay Seja ay ang dating manager ni Seja. Pumasok at umalis noong araw na umalis si Sera sa probinsya, nagkataon na nakita siya ng manager na ito sa ospital. Dahil masyado siyang pamilyar, agad niyang nakilala na ang 50 taong gulang na babae sa harap niya ay walang iba kundi si Sera noong araw. Para makumpirma, umupa siya ng tao para sundan at kunan siya ng larawan. Para kumita, si Sera ay nagtatrabaho pa rin sa kantin ng isang paaralan. Ngayon, nagpunta si Sera sa kanyang pamangkin para itanong kung bakit siya kinamumuhian ng kanyang kapatid. Hindi rin alam ng pamangkin ang dahilan, ang alam lang niya ay sinabi ng kanyang ina na ang kanyang buhay ay sinira ng kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos marinig ito, nasaktan ang puso ni Sera. Sa kanyang alaala, laging mabuti ang pakikitungo ni Sera sa kanyang kapatid. Para kay Sera, ang mga kamag-anak ay isang pag-iral na hindi niya kayang pakawalan. Dinala ni Taerang si Sera sa nursing home para bisitahin ang kanyang ama. Sa alaala ni Sera, ang kanyang ama ay laging nangangako para sa iba at laging nalilinlang o nanlilinlang ng tao. Sa galit, minsan ay nakapagsalita si Sera ng mga salitang nakasakit sa kanyang ama, ngunit ngayon, tinitingnan niya ang kanyang ama sa harap niya, na tila tumanda sa loob lamang ng isang gabi. Si Sera ay hindi na makapagbitiw ng mga salitang paninisi. Ang mas nakasakit pa kay Sera ay hindi siya nakilala ng kanyang ama. Sa kanyang mga mata, ang nagniningning na aktres sa telebisyon ang tunay niyang anak. Harap sa eksenang ito, tahimik na lang umalis si Sera. Habang umiiyak, sa sandaling ito, hinabol siya ng isang nurse at binigyan si Sera ng abiso ng bayarin sa ospital. Ang mga bayarin sa nursing home ng kanyang ama ay matagal nang hindi nababayaran. Bagamat nagbabayad ng kaunti ang kanyang kapatid bawat buwan, ang bill ay patuloy na nagtambak harap sa napakalaking bayarin sa ospital. Na hindi niya kayang bayaran, hindi napigilan ni Sera na maupo sa lupa at umiyak ng humihikbi. Siya ay nalugmok na sa puntong ito, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Paano pa niya matutulungan ang kanyang mga kamag-anak? Pumunta si Gokcheo sa ospital para makita ang nagdulot ng aksidente ni Sera at tinanong ang dahilan ng banggaan. Ayon sa kanyang investigasyon, ang lalaki noong araw na iyon ay hindi nagmamaneho ng lasing o dahil sa masamang pagmamaneho. Paulit-ulit na iginiit ng lalaki na nagmamaneho lang siya habang pagod. Ngunit, ayon sa alam ni Gokcheo, ang lalaking ito ay nagmamaneho ng malalayong biyahe gabi-gabi. Bakit? Siya napagod noon lang gabi. Gayunpaman, harap sa pagtatanong ng pulis, gumawa pa rin ng paraan ang lalaki para itanggi ang kasalanan. Alam ni Gokcheo na wala siyang makukuha sa maikling panahon kaya umalis muna siya. Ibinunyag ng nurse sa reception desk na hindi bumalik si Sera para sa follow-up appointment. Agad na kinontak ni Gokcheo si Sera at pinayuhan siyang pumunta sa ospital para magpatingin. Katatapos lang umalis ni Sera sa nursing home at masama ang kanyang pakiramdam kaya ayaw niyang pumunta sa ospital. Gokcheo, iminungkahi na samahan siya sa pinangyarihan ng aksidente para hanapin ang nawawalang alaala na desisyon si Sera na sumama. Gayunpaman, nang makarating sila sa pinangyarihan ng aksidente, si Sera ay walang maalala tungkol sa sitwasyon
Noong araw na iyon, ang mas nagbigay sa kanya ng pagkalito ay ang lugar na ito ay napakalayo mula sa kanyang boarding house at maging sa kanyang trabaho. Bakit siya napunta doon? Naghinala si Gochiol na marahil may nagtangkang akitin si Sarah sa lugar na ito upang magdulot ng aksidente. Habang sinisikap na alalahanin ang nakaraan, napansin ni Sarah ang entertainment news na ipinapalabas sa malaking screen sa plaza. Ipinakita ng balita na si Kijung, ang sikat na bagong aktres, na hindi pinansin ni Sarah dati, ay nanalo ng Best Leading Actress sa isang prestihiyosong film festival. Nangangahulugan din ito na si Kijung ay umangat mula sa pagiging domestic legislator ng Korea tungo sa isang world-class na aktres. Labis na nasaktan si Sarah ang manalo ng Best Leading Actress sa film festival na iyon ay dating pangarap niya. Naalala pa ni Sarah 25 taon na ang nakalipas. Noong siya ay si Sarah at napapalibutan ng kasikatan. Isang reporter ang nag-interview sa kanya at nagtanong kung natupad na ba niya ang kanyang pangarap. Noong oras na iyon, nag-record si Sarah ng video sa harap ng kamera para ipadala sa kanyang sarili sa hinaharap. Naniniwalang ang sarili niya pagkalipas ng maraming taon ay tiyak na natupad na ang kanyang pangarap sa puso. Iniisip ang pangarap na minsan niyang pinanindigan. At pagkatapos ay tinitingnan ang kanyang kasalukuyang kalunos-lunos na kalagayan. Labis na nalungkot si Sarah at gumawa ng isang desisyon. Kailangan niyang bumalik sa lugar na nararapat sa kanya. Bumalik sa entablado ng world-class na puno ng kasikatan. Sa pagkakita kay Sarah sa harap niya na tila naniniwala talagang siya si Sarah. Naalaala rin ni Gochiol ang mga lumang pangyayaring binalutan na ng panahon. Pagkatapos ng aksidente sa kotse maraming taon na ang nakalipas. Biglang naglaho si Sarah ng walang bakas. Sa isang pagtitipon, nag-uusap-usap ang mga senior police officers ni Gochiol. May chismis na nagpakasal si Sarah sa isang mayamang binata sa ibang bansa at masayang namumuhay ngayon. Mayroon ding chismis na baka wala na si Sarah sa mundo. Ngunit hindi naniwala si Gochiol. Nakipagtalo pa siya sa kanyang mga senior para ipagtanggol si Sarah. Pag-alis sa bar, tinitingnan ang autograph na ibinigay ni Sarah sa kanyang kamay. Napuno ng maraming damdamin ang puso ni Gochiol. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi sigurado kung talagang nagpakita ba talaga si Sarah sa buhay niya. Ngayon, 25 taon na ang lumipas, naaalala ang matatag na tingin ni Sarah. Lalong naramdaman ni Gochiol na ang tingin na iyon ay kakaibang pamilyar. Upang makabalik sa dating kaluwalhasyan, humingi ng tulong si Sarah sa isang kapitbahay sa boarding house para maghanap ng impormasyon. Ang kailangan niyang hanapin ay ang listahan ng mga miyembro ng dating team ni Sarah, mula sa makeup artist, stylist, hanggang sa manager. Kailangan niyang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng bawat isa. Ang hindi inaasahan ni Sarah ay ang lahat ng tao sa kanyang team ay may napakamatagumpay na karera. Kabilang sa kanila, ang dating makeup artist ay, ngayon ay direktor ng isang beauty clinic. At siya rin ang nangungunang makeup artist para sa mga Korean celebrity. Napakapopular sa Cheongdam-dong area. Ang dating stylist ay isa na ngayong video blogger na may milyong tagasunod. Anumang fashion item na kanyang ipromote ay hinahanap-hanap. Kahit ang manager na inakala ni Sarah na hindi magiging maganda ang buhay, ay nag-iba na ng landas. Naging sisi ng isang sikat na entertainment company na may market capitalization na lumampas sa 1,000 bilyong won. Lalo pang nalungkot si Sarah, lumalabas na siya lang ang tuloy-tuloy na bumabagsak. Nagpapatuloy pa rin si Gochiol sa investigasyon ng aksidente ni Sarah. Nang ikumpara niya ang personal na impormasyon ni Sarah at ni Sarah, halos natigilan si Gochiol. Sa papeles, ang numero ng AC ni Sarah at ni Sarah ay magkatugma. Sa pag-alala sa mga pag-ugali ni Sarah sa nakalipas na panahon, sa wakas ay nakumpirma ni Gochiol ng may katiyakan. Lumalabas na ang nakakainis na 50 taong gulang na babae ay si Sarah. Ang babaeng lihim niyang minahal sa loob ng 25 taon. Noong gabing iyon, nagpunta si Gochiol para makita si Sarah. Harap sa Diyosa ng kanyang mga pangarap na lihim niyang minahal sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Gochiol ay naging napakalumanay. Hindi maitago ang pagkamahiyain sa kanyang mga mata. Ayos ka lang, Sarah. Napakabuti. Sa katunayan, sa loob ng mga taon, lihim na tinutulungan ni Gochiol si Sarah. 25 taon na ang nakalipas dahil sa inggit kay Sarah. Isiniwalat ni Kijung sa mga reporter ang tungkol sa pagpunta ni Sarah sa istasyon ng pulisya para sa investigasyon. Nagdagsaan ang mga reporter sa istasyon ng pulisya para magtanong. Upang protektahan si Sarah, nagpaliwanag si Gochiol sa harap nila. Binigyang diin niya na napakabuti ni Sarah sa kanyang mga tagahanga at laging seryoso sa kanyang karera sa pag-arte. Dahil sa mga sinabi ni Gochiol, sa huli ay nagsulat ang mga reporter ng isang artikulo na pumupuri kay Sarah. Nagalit si Kijung matapos mabasa ang artikulo. At laging alam ni Sarah na may isang pulis na may badge number na 0728 ang laging lihim na tumutulong sa kanya. Matapos magdesisyon na bumalik sa entertainment industry, unti-unting bumangon si Sarah. Sa news report, si Kijung, ang aktres na nanalo ng malaking international award, ay nag-interview sa media. Ngunit, natuklasan ni Sarah na ang acceptance speech ni Kijung ay kinopya ang bawat salita mula sa kanyang dating speech. Habang binabasag ang dihi, galit na sinumpa ni Sarah si Kijung bilang isang walang hiya na mangungopya. Ngunit kaagad pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa pulis na nagpapaalam na may nagdemanda sa kanya. Nanginig sa takot si Sarah at pumunta sa istasyon ng pulis. Doon niya nalaman na ang nagdemanda sa kanya ay ang ina ng isang high school student. Ang nangyari ay ilang araw na ang nakalipas sa bus. Hindi sinasadyang natapon ni Sarah ang pickled radish sa babae na sumira sa branded bag nito.
Ayon sa pulis, natakot si Sarah sa babae kaya hindi na ito nangahas pumasok sa paaralan. At ang ina ng babae ay galit na galit. Nataranta si Sarah at balak sanang makipagtalo sa pulis. Ngunit nang isipin niya ang kanyang sarili ngayon, hindi na siya si Sarah noon. Napilitan siyang lunukin ang kanyang galit at piniling gamitin ang pag-arte para protektahan ang sarili. Sa harap ng pulis, ipinakita ni Sarah ang kanyang talento, nagpakita ng inosenteng mukha na may luha sa mata habang isinasalaysay ang kanyang pagkaapi. Ang taktikang ito ay nagtrabaho. Nakita ito ng pulis at binigyan siya ng panyo para punasan ang kanyang luha. Naging mas mahinahon ang kanyang saloobin at iminungkahi na mag-ayos sila ng pribado sa nagdemanda. Matapos ayusin ang problema sa istasyon ng pulis, hinanap ni Sarah si Gochiol at hinila siya upang makipagkita sa nagdemanda sa kanya. Napaka-agresibo ng kabilang partido. Sinasabing ginamit ni Sarah ang pickled radish para sirain ang buong buhay ng kanyang anak at iginiit na ayusin ito sa pamamagitan ng batas. Nang marinig iyon, tahimik na kinuha ni Gochiol ang kanyang police badge at ipinakita rin ang surveillance video sa bus. Ipinaliwanag na ang ginawa ni Sarah ay hindi sinasadya. Pagkatapos ng isang perpektong koordinasyon kay Sarah, sa wakas ay pumirma ang babae sa kasunduan sa pag-aayos. Upang pasalamatan si Gochiol, nagdesisyon si Sarah na imbitahan siya sa isang masarap na hapunan. Ngunit dinala siya ni Gochiol sa isang karaniwang restaurant ng sopas at kanin. Nang makita ang mangkok ng sopas at kanin sa harap niya, biglang nalubog si Sarah sa alaala. 25 taon na ang nakalipas, kumain si Sarah kasama ang kanyang manager at stylist sa Busan. Balak niya sanang kumain ng cold noodles na gusto ng stylist. Sino ang mag-aakala na ang ilang pulis na nakilala niya ilang araw na ang nakalipas ay lalabas mula sa kalapit na restaurant ng pork soup at kanin, at kasama si Gochiol. Sa harap mismo ng may-ari ng cold noodle shop, hinila ni Gochiol ang grupo ni Sarah papunta sa pork soup at kanin shop na nagdulot ng matinding galit sa may-ari. Matagal bago nalaman ni Sarah na ang may-ari ng pork soup at kanin shop ay ang ina ni Gochiol. Tinuruan mismo ni Gochiol si Sarah kung paano kumain ng tama ng Busan soup at kanin. Naglagay siya ng isang kutsara ng shrimp paste sa mangkok nito. Tinikman ito ni Sarah at talagang napakasarap. Nang umalis siya, binigyan pa siya ni Gochiol ng mint candy. Para kay Sarah, ang candy na iyon ay napakatamis sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngayon, 25 taon na ang lumipas, si Gochiol ay katulad pa rin ng dati. Naglagay din siya ng isang kutsara ng shrimp paste sa mangkok ni Sarah. O mas tama, ni Sarah. Nag-alala si Gochiol nang marinig niyang plano niyang magbalik sa entertainment industry. Matagal nang nawala si Sarah sa mundong iyon at sa kasalukuyang hitsura niya. Baka napakahirap na gumawa ng himala muli. Gayunpaman, nang makita ang matatag na mukha nito, nilunok ni Gochiol ang mga salitang makapapawi ng kanyang pag-asa. Pag-uwi niya noong gabing iyon, tiningnan niya ang larawan nila ni Sarah. Sa Busan Soap at Kanin Shop 25 taon na ang nakalipas, at hindi niya namalayan nang umiti siya. Kinaumagahan, pumunta si Sarah sa isang beauty clinic at nagpakilala bilang si Sarah. Ang direktor ng lugar na ito ay walang iba kundi si Taesok, ang kanyang dating stylist. Diretsong tinukoy ni Sarah si Director Taesok, ngunit hinarang siya ng staff dahil sa kanyang gusot at mahirap na hitsura, at tinawag pa siyang walang kwentang tao. Sa galit, nakipagtalo si Sarah sa kanila doon mismo. Sa kabutihang palad, dumating si Direktor Taesok sa tamang oras. Sinabi ni Sarah ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naniwala si Taesok. Iniisip na may problema sa pag-iisip ang nasa edad na babae sa harap niya. Nang makita niyang malapit na siyang kalagkarin palabas, sa matinding pangangailangan, kinailangan ni Sarah na isiwalat ang matagal ng sekreto ni Taesok, ang tungkol sa pagtanggi sa kanya ng isang male celebrity. Tanging silang dalawa lang ang nakakaalam nito. Sa sandaling iyon, nagulat si Taesok at naniwala na ang nasa harap niya ay si Sarah, ang babaeng nagpakita ng kabaitan sa kanya noon. Matapos ang mahabang panahon, ikinuwento ni Sarah sa kanyang kaibigan ang tungkol sa kanyang amnesia. Wala siyang anumang alaala tungkol sa mga nangyari pagkatapos ng aksidente sa sasakyan 25 taon na ang nakalipas. Naawa at nalungkot si Taesok kay Sarah. Sa totoo lang, hinahanap niya ang kanyang kaibigan sa loob ng maraming taon. Nang makita si Sarah sa ganoong kalagayan, hindi napigilan ni Taesok na yakapin siya at umiyak ng humihikbi. Sa sandaling iyon, dumating ang asawa ni Taesok sa beauty clinic. Nang marinig na nagpakita si Sarah, nagmamadali siyang pumasok. Sinabi ni Taesok kay Sarah na ang kanyang asawa ay si Namso. Si Namso, ang aktor na minsan ay sinampal ni Sarah ng isang baso ng juice. May panahon na si Namso ay isang A-list male star na katuwang ni Sarah. Ngunit walang nakaligtas sa pagdaan ng panahon. Ang dating niyang fresh meat na hinahangaan ng lahat, ay ngayon ay naging isang hasbin na tiyuhin. Walang pumapansin sa kanya. Sa pagtingin sa isa't-isa pagkatapos ng 25 taon, parehong naramdaman ni Sarah at Namso na ang realidad ay nakakabigo at hindi kapanipaniwala. Matapos balikan ang nakaraan, isiniwalat ni Sarah ang kanyang plano na bumalik sa entertainment industry. Siya si Sarah, hindi siya maaaring manatiling tahimik at hayaang agawin ni Kijung ang atensyon na nararapat sa kanya. Bukod pa rito, nahaharap din siya sa praktikal na problema ng pangangailangan ng pera. Pinaalalahanan ni Taesok si Sarah na ang entertainment industry ngayon ay napakalaking kaiba na sa dati. Kahit ang kanyang asawa ay walang trabaho sa loob taon bago nakakuha ng isang papel. Gayunpaman, nang makita ang determinasyon ni Sarah, nagdesisyon pa rin si Taesok na tulungan siya.
Upang makakuha ng pagkakataon para sa kanyang kinuha ni Tae-suk ang gunting at nagmamadaling ginulo ang buhok ng kanyang asawa. Nagbanta siya at nakiusap ng sabay-sabay. Sinabi na sa loob ng maraming taon, ginamit ng kanyang asawa ang pera niya sa pag-invest sa minahan, ngunit wala pa rin siyang nahukay na mamahaling bato. Umaasa siyang irerekomenda niya si Sera sa film crew, kung hindi, babawiin niya ang lahat ng kanyang investment. Wala nang nagawa si Namso, kundi sumang-ayon na tumulong. Hindi nagtagal, tumawag si Tae-suk para ipaalam na nakakuha ng papel ang kanyang asawa para kay Sera. Labis na natuwa si Sera at nangako na babayaran niya ito sa hinaharap. Ngunit mabilis niyang nalaman na ang papel na inirekomenda ni Namso ay papel lang ng isang katulong. Bagamat medyo nadismaya, alam ni Sera ang kanyang kalagayan. Ang pagkakataong makabalik sa mundong iyon ay isang malaking swerte na. Para sa kanya, kaya kailangan niyang magpasalamat sa langit at lupa. Personal na inayos ni Tae-suk ang buhok ni Sera. Hinikayat siyang maniwala na ang matapang na Sera noon ay naroon pa rin. Noong gabing iyon, na naginip ng masama si Sera, napanaginipan niya ang eksena 25 taon na ang nakalipas. Nakita niya ang manager na palihim na tumatawag sa telepono, at narinig niya si Kijung sa loob ng kwarto na galit na nagmumura sa kanya. Pagkatapos, balak niyang sumakay mag-isa sa kotse. Sa panaginip, tila may narinig si Sera na boses, na nagpapayo sa kanya na huwag siyang sasakay sa kotseng iyon. Pagkagising, naintindihan ni Sera na ang boses sa panaginip ay walang iba kundi ang sarili niya sa kasalukuyan. Pinagsisisihan niya ang desisyon na sumakay sa sasakyan noong taon na at hindi niya maintindihan kung bakit. Wala siyang kasama noon. Gayunpaman, hindi na mababawi ang nakaraan. Sa sandaling ito, nag-alarm ang kanyang telepono na nagpapaalala sa kanya na araw ng shooting ngayon. Sinikap ni Sera na pasiglahin ang kanyang sarili, nagsimulang mag-makeup, mag-ayos ng buhok at sumakay ng subway. Ngayon, pamilyar na siya sa mga transportasyon 25 taon na ang lumipas, at unti-unting umaangkop sa kasalukuyang mundo. Ngunit habang nakasakay sa bus, hindi maiwasan ni Sera na makaramdam ng kalungkutan. Noong araw, tuwing nakasakay siya sa sasakyan, may nagbibigay sa kanya ng tubig. May nagpapaypay sa kanya, napakakahanga-hanga ng eksena. Patuloy na iniimbestigahan ni Gocheol ang aksidente sa sasakyan ni Sera na nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Natuklasan niya na ang numero ng telepono na iniwan. Nang saksi ay isang numero na hindi umiiral. Mas lalo siyang naniwala na ang aksidente ni Sera ay tiyak na may lihim. Kinontak niya ito at nalaman na siya ay nasa set ng pelikula. Sa set, ginamit niya ang kanyang tunay na pangalan, si Sera. Nakatayo sa pamilyar na lugar, naramdaman niya ang isang pamilyar na hininga na matagal nang nawala. Gayunpaman, patuloy na niyuyurakan ng katotohanan ang paggalang sa sarili ng isang aktres sa kanya. Una, pinaalalahanan siya ni Namso na panatilihin ang distansya sa kanya, dahil isa lamang siyang ekstra na inirekomenda niya. Pagkatapos, isang senior actress ang nagsalita ng may pagmamataas, at tinulak siya ng malakas sa isang tabi. Mabuti na lang at dumating si Tae-suk sa set. Nagdala ng maraming pagkain at inumin para ibahagi sa lahat at hiniling sa kanila na maging mabait kay Sera. Sa sandaling iyon, dumating din si Kijung sa set. Agad niyang napansin ang presensya ni Sera. Pakiramdam na pamilyar ang babae. Nang magsimula ang shooting, ang pag-arte ni Sera ay nakakuha ng pagkilala at papuri mula sa direktor. Binigyan pa niya ito ng dagdag na linya sa mismong lugar. Ito ang nagpaselo sa senior actress. Ginawa niyang pagkakataon ang eksena at sinampa si Sera ng malakas. Gumawa pa siya ng dahilan na hindi maganda ang pag-arte, upang paulit-ulit na kunan ang eksena ng sampalan. Nagtiis si Sera sa kahihiyan, ngunit upang mapanatili ang mahirap na pagkakataong ito, kinailangan niyang magtiis. Para sa pangarap ng pag-arte, binaliwala ni Sera ang pagtutol. Bumalik sa set at humingi ng paumanhin sa senior dahil sa basta-basta niyang pag-alis. Ngunit ang senior ay nagpakita ng matinding galit. Ang kanyang mga salita ay walang pagpapagaan. Sa pagtatangkang humabol, hindi sinasadyang natumba si Sera at si Gocheol muli ang sumalo sa kanya. Nakita ni Tae-suk, ang dating makeup artist, si Gocheol. Sa kritikal na sandali, nagsinungaling si Sera na si Gocheol ang kanyang manager. Naniwala si Tae-suk at ang kanyang asawang si Namso. At masigasig na hinila si Gocheol para sumabay sa kanila kumain. Habang kumakain, nagtanong si Tae-suk tungkol sa tunay na relasyon ni Gocheol at Sera. Parehong itinanggi ni Sera at Gocheol na sila ay magkarelasyon, bagamat nagdududa si Tae-suk. Ngunit maganda ang memorya ni Tae-suk at pakiramdam niya ay nakita na niya si Gocheol kung saan. At mabilis niyang napansin na ang boses nito ay may tono ng Busan. Inamin ni Gocheol na taga-Busan siya. Nagtanong muli si Tae-suk kung may kakilala si Gocheol sa istasyon ng pulisya sa Busan. Hindi naintindihan ni Gocheol kung bakit. Ngunit iniba ni Tae-suk ang paksa kay Sera. Sinabing mahigit 20 taon na ang nakalipas. Nagkagusto si Sera sa isang police officer sa istasyon ng Busan. Siya raw ang pinakabatang detective doon. Dahil sa pagmamataas, agad na itinanggi ito ni Sera. Sinabi niya na siya ay isang malaking bituin. Noon na nagpabaliw sa lahat ng lalaki sa bansa. Samantalang ang batang pulis na iyon ay isang ordinaryong lalaki, maitim, at napakalakas ng local accent. Sa paglalarawan ni Sera sa kanyang sarili noon,
Nagalit si Gochiol na nakaupo sa tabi niya, at diretsahang sinabi na baka wala rin interes ang pulis na iyon kay Sera. Kahit na nagtatampo, pinaalalahanan pa rin ni Gochiol si Sera habang pauwi. Bago bumalik ang kanyang alaala, huwag siyang magtitiwala sa sinuman, pati na rin kay Taesok, upang lubos na ituloy ang kanyang pangarap sa pag-arte. Nagdesisyon si Sera na mag-resign sa kantin ng paaralan. Sa daan patungo sa pangarap na ito, buong pusong tinutulungan din siya ni Taesok. Personal na minake-upan si Sera tulad ng dati. Habang nagme-makeup, sinabi ni Taesok na may malaking utang na loob siya kay Sera. Nagtatakang nagtanong si Sera, nag-aalangan si Taesok at nagpaliwanag na. Si Sera noon ang nag-alaga sa isang walang alam na tulad niya. At dahil sa kabaitan ni Sera, kaya narating niya ang kasalukuyan. Naniniwala si Taesok na si Sera sa kasalukuyan ay tiyak na makakabangon muli. Naniniwala si Taesok na babalik din ang sigla ni Sera at gagawin niya ang kanyang makakaya. Ngunit sa set ng pelikula noong araw na iyon, biglang naghatid ng mensahe ng direktor ang isang staff kay Sera. Humihiling na umalis siya sa pelikula. Labis na nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Sera. Ipinagbigay alam ni Namsu kay Sera na pinalaya siya sa set dahil nakasakit siya sa senior na sumampal sa kanya. Nang marinig iyon, agad na nag-apoy ang fighting spirit ni Sera. Kung problema sa pag-arte, tatanggapin niya. Ngunit kung dahil sa hindi makatarungang dahilan, hindi siya makakapayag upang makabalik sa set ng pelikula. Sinikap ni Sera na makipag-ugnayan sa production company. Humiling na makipagkita sa scriptwriter. Ngunit matapos marinig ang kanyang kahilingan, agad na pinutol ng kausap ang tawag. Nagbuntong hininga si Sera. Dati, ang mga scriptwriter ang nagmamakaawa na makita siya. Ngayon ay baligtad na ang sitwasyon. Nang malaman na pinalaya si Sera sa set ng pelikula, muling kumilos si Taesok bilang isang matulungin na kaibigan. Tinulungan siyang makuha ang address ng scriptwriter at pinayuhan siyang huwag kailanman pupunta ng walang dala. Agad na nagdala si Sera ng regalo at nagpunta sa bahay nito. Sa harap ng elevator, narinig ni Sera ang isang babae na nakikipag-usap sa telepono. Ang nilalaman ng tawag ay tila tungkol sa mga paksa tulad ng pagpatay at paglilibing ng bangkay. Nanginginig sa takot si Sera, nagmadaling sumakay sa elevator at nagplano na tumawag sa pulis. Sino ang mag-aakala na pumasok din ang babae sa elevator? At sinabi pa sa kabilang linya, na sa pinakamasamang sitwasyon, sama-sama tayong mabilanggo. Halos mamatay sa takot si Sera. Nang makita niyang papalapit ang babae, walang sabi-sabi, kinuha ni Sera ang melon na dala niya at inihagis. Sino ang mag-aakala na maya-maya lang? Natuklasan niyang ang babae pala ay ang scriptwriter na gusto niyang makita. Ang nilalaman ng tawag sa telepono kanina ay, ang scriptwriter na nagrereklamo sa investor para baguhin ang kanyang detective script. Sa kabutihang palad, hindi sinisi ng scriptwriter si Sera, kundi pinuri pa ang kanyang kahangahangang pag-arte. Bukod pa rito, patuloy na nagrereklamo ang scriptwriter tungkol sa paulit-ulit na paghahanap ng BC station ng mga glitch na plot twist. Upang matugunan ang kahilingan ng istasyon, ang scriptwriter ay napipilitang mag-imbento ng lahat ng uri ng melodramatic na mga eksena sa pelikula. Nang marinig iyon, nagbigay ng mungkahi si Sera sa scriptwriter, na imbes na mag-alala tungkol sa glitch o hindi, mas mainam na bumuo ng mas malalim at mas magkakaibang mga karakter, at gawing mas komplikado ang relasyon ng mga karakter. Mapagkumbabang tinanggap ng scriptwriter ang opinyon ni Sera at nagdagdag ng mas maraming glitch na plot twist at kakaibang twist sa script. Ang karakter ng katulong na ginampanan ni Sera ay ibinalik din sa script. Sa pagkakataong ito, ang katulong ay may mainit na eksena kasama ang karakter ni Namsu. Upang gawing mas dramatiko ang eksena, iminungkahi ni Namsuo na dagdagan ang physical contact sa pagitan ng dalawang karakter. Sumang-ayon ang direktor, sino ang mag-aakala na sa proseso ng shooting? Matapos itulak ni Namsu, nahulog si Sera at muling nawalan ng malay. Bago siya mawalan ng malay, biglang bumalik ang alaala ni Sera sa loob ng isang saglit. Ang oras sa alaala ay hindi matagal bago ang aksidente sa sasakyan sa pagkakataong ito. Sa larawan, lumabas ang isang lalaking hindi malinaw ang mukha at itinulak siya ng lalaking iyon ng napakalakas. Pagkatapos madala sa ospital, hindi nagtagal ay nagising si Sera. Ang piraso ng alaala ay lalong luminaw sa kanyang isip. Naalala ang payo ni Gochiol na huwag siyang magtiwala sa sinuman ng madali. Hindi isinalaysay ni Sera ang imahe na naalaala niya kay Taesok. Sa halip, tinanong niya si Taesok kung bakit hindi siya kasama ni Taesok. Noong nangyari ang aksidente sa sasakyan 25 taon na ang nakalipas. Dapat malaman na noong taon na iyon, sila ay laging magkasama. Agad na ipinaliwanag ni Taesok na sa simula ay sasakay rin siya ng kotse. Ngunit bago siya umalis sa silid pahingahan, sinabi sa kanya ng manager ni Sea na mamayang gabi ay magkakaroon ng sorpresang party sa bahay ni Sea. At pinapunta siya roon upang maghanda ng maaga. Kaya, pumunta si Taesok sa bahay ni Sea upang ihanda ang mga gamit para sa party. Sa pag-aakalang sasabay ang manager at lahat kay Sea pauwi. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng ilang sandali, ang balitang nakita niya ay si Sea na nasangkot sa aksidente ng sasakyan. Ang paliwanag ni Taesok ay tila napakatapat. Pinili ni Sea na paniwalaan siya at isinalaysay ang imahe na naaalala niya. Naaalala niya ng napakalinaw na sa kanyang alaala. Ang lalaking nakikipagtalo sa kanya ay maisuot na relo. Ang kakaibang estilo ng relong iyon ay hindi makakalimutan ni Sea. 25 taon na ang nakalipas, inayos ng manager na makilala ni Sea ang isang don. Noong panahong iyon, ang don na ito ay maisuot ding eksaktong kaparehong relo. Sa madaling salita, kapwa 25 taon na ang nakalipas at 25 taon pagkatapos. Bago mangyari ang dalawang aksidente ng sasakyan, nakilala ni Sea ang don na ito.
Maliwanag ang Don na ito, o sa madaling salita, ang misteryosong lalaki na may relo. Ang siyang utak sa likod ng dalawang aksidente ng sasakyan ni Sea. Upang malaman ang pagkakakilanlan ng lalaking ito, nagpasya si Sea na makipagkita sa dating manager, si Jogon. Nag-alala si Taisok na hayaang mag-isa si Sea, at sinabihan siyang isama ang manager na si Gokchil. Ngunit tumanggi si Sea, na naniniwala na hindi tatanggi si Jogon na makipagkita sa kanya. Nagkataon, pagkaalis lang ni Sea, nakita ni Taisok si Gokchil malapit. At agad na ikinuwento ang pagpunta ni Sea upang makipagkita kay Joogon ng mag-isa. Nang marinig iyon, agad na sumunod si Gokcheo gamit ang kanyang kotse. Makalipas ang 25 taon, si Joogon ngayon ang direktor ng pinakamalaking kumpanya ng entertainment sa bansa. Sa harap, hinarang si Sea ng gwardiya sa labas ng pintuan ng kumpanya. Nang makita na hindi siya papasukin ng gwardiya, umupo si Sea sa lupa. Biglang, lumitaw si Gokcheo ng napakagwapo at ipinakita ang kanyang police badge. Nang makita iyon, pinapasok sila ng gwardiya kahit na iniligtas niya lang si Sea. Ngunit sa elevator, nagsalita si Gokcheo ng may panunuya. Sa pag-aakalang si Sea ay isa pa ring diyosa, na hindi kayang abutin ng isang munting pulis. Paano maglalakas loob ang isang munting pulis na tulad niya na maging walang galang sa harap ng isang diyosa? Narinig ni Sea ang pagkadismaya ni Gokcheo. Ngunit nagkamali sa pag-aakala na galit siya dahil tinawag niya siyang manager sa harap ng iba. Hindi nagpaliwanag si Gokcheo bagkus ay nagtampo at nagbitiw ng salita, na nagpahayag na kahit gaano pa Sea magmakaawa, desidido siyang huwag maging manager nito. Sa pasilyo, napansin ni Gokcheo ang poster ng isang aktres. Naalala niya na kaninang umaga habang nag-imbestiga sa isang club. Nakita niya mismo na ang manager ni Sea na si Jogon ang nagdala sa aktres na ito upang makipagkita sa isang tao. Ang atensyon ni Sea ay ganap na nakatuon sa kanyang sariling lumang poster sa dingding. Kung gaano siya kaganda sa poster, ay ganoon naman kalupit ang kasalukuyang katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakilala ni Sea si Jogon bilang si Sea. Sinabi ni Joogon na may gusto siyang sabihing pribado kay Sea, na nagpapahiwatig na lumayo si Gokcheo. Hindi inaasahan, kusang idineklara ni Gokcheo na siya ang kasalukuyang manager ni Sea. Pagkatapos ay mariing tumayo sa harap niya at nagsabing, simula ngayon, ang lahat ng usapin ni Sea ay kailangang talakayin muna sa akin. Ang hindi alam ni Gokcheo ay ang katotohanan na 25 taon na ang nakalipas. Mula sa unang sandali na nakita siya ni Sea, nahulog na ang loob nito sa kanya. Nahulog ang loob sa espesyal na police detective na may badge number na 0728 upang makagawa ng magandang impresyon kay Gokcheo noong araw na iyon bago pumunta sa himpilan ng pulisya. Espesyal na hiniling ni Sea kay Taisok na ayusan siya upang maging kaakit-akit. Sa ilalim ng proteksyon ni Gokcheo, matagumpay na nakilala ni Sea ang dating manager, na ngayon ay direktor ng 21 entertainment company, si Jogon. Tinanong ni Sea si Jogon tungkol sa nangyari 25 taon na ang nakalipas. Kung bakit siya hinayaan ni Jogon na mag-isang sumakay ng kotse noong araw ng aksidente. Mariing sinabi ni Jogon na matapos magising ni Sea mula sa aksidente, siya ang unang tumakbo upang hanapin ito, dahil nasa amnesia pa rin. Hindi na maalala ni Sea ang lumang kwento at pansamantalang pinalampas na lang. Bago umalis, humingi si Jogon ng business card ni Gokcheo. Walang manager business card si Gokcheo, kaya iniwan niya na lang ang kanyang numero ng telepono kay Jogon. Gayunpaman pagkaalis ng dalawa, agad na inutusan ni Joogon ang isang tao na imbestigahan ang numero ng telepono ni Gokcheo. Sa daan pa uwi, mariing sinabi ni Sea kay Gokcheo na nagsisinungaling si Joogon. Ang kwento 25 taon na ang nakalipas ay napakalinaw pa rin kay Sea. Naaalala niya ng napakalinaw na sa tuwing nagsisinungaling. Nilulunok ni Joogon ang kanyang laway at inilalabas ang kanyang lokal na accent sa bahay. Bukod pa rito, hindi malilimutan ni Sea na si Joogon mismo ang nag-ayos upang makilala niya ang isang don noong panahong iyon. Matapos niyang tanggihan na pagsilbihan ang kabilang partido. Si Joogon din ang unang nagalit. Pinaalalahanan ni Gokcheo si Sea na maging lubhang maingat. Ang salarin na 2 beses na gustong kumitil sa kanyang buhay ay tiyak na. Nasa loob ng entertainment circle na kakabalik lang ni Sea. Sumikat ang drama series na nilabasan ni Sea. Maging ang kanyang amang may dementya ay nagsimulang manood. Dumating ang kapatid ni Sea sa nursing home. Nalaman na binayaran ng kanyang ate ang lahat ng gastusin para sa kanilang ama. Bukod pa rito, tila ang ama ay may iisang pagmamahal lamang para sa panganay na anak na si Sea, habang binabaliwala ang taos pusong pangangalaga ng bunso sa loob ng maraming taon. Ito ay labis na nagpasakit sa damdamin ng nakababatang kapatid. Dahil sa magandang feedback mula sa mga na-air na episode, tuwang-tuwa si Sea nang makita na sa pinakabagong script, dumami ng husto ang kanyang mga eksena at linya. Upang samantalahin ang pagkakataong ito, inialay ni Sea ang sarili sa kanyang papel at nagpakita ng isang kakaibang eksena gamit ang labanos bilang sandata. Isang bagay na hindi inasahan kahit ng direktor. Lubos na nagustuhan ng mga manonood ang eksenang ito. Sa loob ng ilang sandali, ang mga programa sa live selling ay na-inspire dito. Ginagamit ang clip ni Sea sa drama upang magbenta ng labanos. Naging tagahanga rin ni Sea ang mga ale sa cafeteria ng dating paaralan. At isa-isang pumunta upang magpa-autograph sa kanya. Maging ang kanyang pamangkin ay tumakbo upang hilingin kay Sea na lagdaan ang kanyang report card sa paaralan. Matapos pumirma, binigyan ni Sea ang kanyang pamangkin ng pera. Nangako na babawi siya sa mga pagkukulang sa kanyang mga kamag-anak sa hinaharap. Basta't mag-aaral ng mabuti ang pamangkin. Dahil kay Sea, ang drama ay nakakuha pa ng sponsorship. Hiniling ng sponsor na sa susunod na eksena, kailangang gamitin ni Sea ang plunger upang saktan ang isang tao. Si Namdoo, ang kanyang kaeksena, ay labis na nalungkot.
Si Namdoo ay ginawang nakakatawang meme ng dugo. Mabilis na naging trending ang mga larawang ito. At si Namdoo, isang has-been na bituin, ay sumikat muli dahil dito. Sa halip na palitan ang mga walang katuturang meme na iyon, hindi nasaktan si Taeso para sa kanyang asawa. Ngunit nagpa siya rin na gamitin ang pagkakataong ito upang imbitahan si Seo sa isang online shopping program. Sa live broadcast, perpektong nagtulungan sina Seo at Namdoo na naging dahilan upang maubos ang mga produkto ng kagandahan sa salon ni Taesok sa loob lamang ng isang gabi. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Jogon, na kahit peke si Seo, nandyan pa rin ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, dumating ang empleyado upang ipaalam na ang numero ng telepono ng manager ni Seo ay anonymous, at hindi makumpirma ang pagkakakilanlan. Malamig na tumawa si Jogon nang marinig ito. Mas naging sigurado na hindi manager si Gokchil. Ngunit ang ikinagulat ni Seo ay, ginamit ni Jogon ang pangalan ng 21 company at nagdala ng coffee truck sa lokasyon upang suportahan siya. Nang makita ito, inakala ng mga empleyado na pumirma na si Seo ng kontrata sa 21 company. Ngunit lubos na kilala ni Seo si Jogon. Hindi siya ang uri ng taong gumagastos ng walang kabuluhan. Tunay nga, sa telepono, iminungkahi ni Jogon na gusto niya siyang makilala ng sarilinan. Pumayag si Seo dahil may gusto rin siyang itanong kay Jogon. Bago makipagkita kay Jogon, pumunta si Seo sa mandudumpling shop ng kanyang kapatid at nakita na maraming abiso ng utang sa loob ng tindahan. Nalaman niya na hindi naging madali ang buhay ng kanyang kapatid pagkatapos ng kanyang aksidente. Ang kapatid ay hindi na nagkimkim ng sama ng loob sa nakaraan. Ngunit binanggit ang pag-aalala ng ama sa kanyang ate. Noong taon na iyon, matapos maaksidente si Seo, ang ama na hinahanap dahil sa pandaraya, ay nagmadaling pumunta sa ospital sa kabila ng lahat para lamang masulyapan ang kanyang anak. Sinabi ng kapatid na nakita ng ama si Seo dahil sa tulong ng isang batang pulis mula sa Busan. Agad na nagtanong si Seo tungkol sa pulis na ito mula sa Busan. Naalala niya ang pulis na may badge number na 0728, ngunit hindi alam ang pangalan nito. Sa istasyon ng pulisya sa Busan, naalaala ng isang dating senior si Gokchil. Naaalala na mahigit 20 taon na ang nakalipas. Isinuga ni Gokchil ang kanyang buhay upang humiling ng paglipat mula Busan patungong Seoul para lamang makipagkita sa isang tao. Noong panahong iyon, dahil sa tulong ni Gokchil, nakita ng ama ni Seo ang kanyang anak na naka-confined sa ospital matapos ang aksidente, at nahuli rin dahil sa pagpapakita ng sarili. Pagkatapos, si Gokchil din ang kumilos sa ngalan ni Seo at nagpadala ng 300,000 won na deposit sa ama nito sa kulungan. Ngayon, 25 taon na ang lumipas upang protektahan si Seo. Ginagawa pa rin ni Gokchil ang lahat ng kanyang makakaya. Ilang araw na ang nakalipas. Ang nagdulot ng aksidente ay biglang umalis sa ospital. Sa kabutihang palad, maagang naglagay si Gokchil ng tracking device sa damit ng lalaki. Ngayong gabi, natuklasan ni Gokchil na ipinapakita ng tracking device na ang nagdulot ng aksidente ay nasa boarding house kung saan nakatira si Seo. Agad na nagmaneho si Gokchil ng walang alinlangan. Nag-aalala na muling saktan ng nagdulot ng aksidente si Seo. Sa boarding house, walang kamalay-malay na lumabas si Seo upang bumili ng pagkain. Hindi inaasahan na pauwi na. Hinarang siya ng nagdulot ng aksidente sa isang maliit na eskinita. Nang dumating si Gokchil, nakita lang niya ang basag na inumin ni Seo. Sa oras na iyon, nahuli na si Seo ng nagdulot ng aksidente at isiniksik sa kotse. Upang makatakas, nang huminto ang nagdulot ng aksidente. Ginamit ni Seo ang kanyang acting skill at nagpanggap na nahimatay. Matapos huminto ang kotse, nang makita niyang lumabas sandali ang nagdulot ng aksidente. Agad na naghanap ng paraan si Seo upang iligtas ang sarili. Naalala niya na, bago mag-shooting noong nakaraang taon, tinuruan siya ng isang martial arts director kung paano hubarin ang tali kapag nakatali ang mga kamay. Sinunod ni Seo ang tagubilin at biglang hinatak ang kanyang mga kamay sa likuran. At tunay ngang nahubad ang duct tape sa kanyang mga kamay. Nakakita ng palakol ang nagdulot ng aksidente at papalapit na. Nang makita ito, nagmadali si Seo na magtago sa isang sulok. Ang nagdulot ng aksidente ay naghanap sa lahat ng dako. At mabilis na nakita ang anino ni Seo sa lupa sa malayo. Mariing sumugod si Seo at sinunod ang mga tagubilin ng martial arts director noong nakaraan. Ginamit ang sandata sa kamay upang paulit-ulit na hampasin ang mga weak point ng kalaban. Wala nang nagawa ang nagdulot ng aksidente kundi iwagayway ang palakol. Hindi inaasahan, sa pinakamapanganib na sandali, lumipad ang isang handcuff at iyon ay si Gokchil. Hindi na nag-aksaya ng salita si Gokchil, agad na sumugod. At sa ilang suntok lang ay tuluyan ng napabagsak ang halimaw sa harapan. Sinamantala rin ni Seo ang pagkakataon at tumakbo upang sipain ng malakas ang lalaki. Nang makita na dinala ng police car ang nagdulot ng aksidente, agad na umalis ang isang grupo ng mga gangster na sumusunod sa likuran. Sa katunayan, ang nagdulot ng aksidente ay naglakas loob na kumilos. Ang pagdukot ay dahil sa utos ng gang. Dahil tinutukan na siya ni Gokchil, nangako ang gang na babayaran siya ng 10 beses na halaga, na hinihiling na tuluyan niyang alisin si Seo. Pagbalik sa boarding house, tinulungan ni Seo si Gokchil sa paggamot sa sugat sa kanyang braso. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Gokchil na sa susunod na lalabas siya, kailangan niyang tandaan na dalhin ang kanyang telepono. Narinig ni Seo ang pag-aalala ni Gokchil para sa kanya, at ang puso niya ay namukadkad sa tuwa. At habang lalong nakikilala ang pangalan ni Seo, ang kanyang mga kaaway at kaibigan noong nakaraan ay napansin ang kanyang pag-iral. Una ay ang stylist sa dating team. Matapos panoorin ang live shopping program, mabilis niyang nakilala na ang tao sa programa ay si Seo noong nakaraan. Tumakbo ang stylist upang tanungin si Jogon. Ngunit si Jogon ay tila napakakalmado.
Kasabay nito si Gi-jung, ang karibal ni Sia noong nakaraan at ngayon ay ang Best Actress. Sa film festival, ay natuklasan din ang pagbabalik ni Sia nang mag-download ng video. Matapos magtanong ng balita, nalaman niya na si Direktor Jo Gon mismo ang personal na nag-utos na magpadala ng coffee truck kay Sia. At may mga chismis pa na balak ni Jo Gon na pirmahan siya. Sa pag-alala sa sinabi ni Jo Gon hindi, panagtagal na nakilala niya ang isang matandang kakilala. Nagkaroon ng takot sa puso ni Gi-jung. Sa mundong ito, marahil walang sinuman ang higit na natatakot sa pagbabalik ni Sia kaysa sa kanya. 25 taon na ang nakalipas dahil tinanggihan ni Sia ang isang don na isa ring investor. Kaya nawala sa kanya ang pagkakataon na makuha ang pangunahing papel ng babae sa isang pelikula. Lumahok si Gi-jung sa audition na sinusubukang agawin ang papel na tinanggihan ni Sia. Noong panahong iyon, nagkakaisa ang mga direktor sa pagpuri sa kanyang pagganap. Sa pag-aakalang sa parehong pag-arte at hitsura, si Gi-jung ay hindi nahuli kay Sia kailanman. Bukod pa rito, tinanong ng direktor si Gi-jung kung ano sa tingin niya ang mayroon siya na mas mahusay kaysa kay Sia. Sumagot si Gi-jung na mayroon siyang matinding pagnanasa, na kung makuha lang niya ang papel na ito, handa siyang gawin ang lahat, hindi alintana ang mga kotse o anumang bagay. Nang marinig iyon, tinanong ulit ng direktor si Gi-jung kung kaya ba niyang tugunan ang mga kahilingan na lampas sa pag-arte. Upang makuha ang papel, ginawa ni Gi-jung ang lahat, at pagkatapos ay inayos na makipagkita sa misteryosong don. Gayunpaman, alam na alam ni Gi-jung na simula pa lang ay siya na ang pamalit kay Sia. Kung lalabas si Sia, lahat ng pinaghirapan niyang itayo ay nasa panganib na gumuho. Agresibong pinuntahan ni Gi-jung si Jo Gon at kinuwestiyon si Jo Gon kung ano ba talaga ang balak nito. Ngunit si Jo Gon ay tila walang pakialam. Tiniyak niya kay Gi-jung na si Sia ngayon ay isa na lang babaeng lampas 40. At sinabihan niya lang si Gi-jung at ang stylist na manatili at hintayin ang magandang palabas. Ibinigay ni Gokcheo kay Sia ang mga clue na naimbestigahan niya at natuklasan na parehong 25 taon na ang nakalipas at 25 taon pagkatapos. Sa pinangyarihan ng dalawang aksidente ng kotse ni Sia, lumitaw ang isang misteryosong lalaki matapos tingnan ang malabong larawan ng lalaki. Sigurado si Sia na ang lalaking ito ang lalaking may relo ang nagdulot ng dalawang aksidente sa kanya. Nagpasya si Jo Gon na pirmahan si Sia at dalhin siya sa kanyang entertainment company. Nagkaroon din ng ideya si Sia na pumirma ng kontrata. Naniniwala na ito ay parehong matutupad ang kanyang pangarap na maging isang aktres at magbibigay ng pagkakataon na matukoy ang salarin. Na 2 beses na gustong kumuha ng kanyang buhay. Tinutulan ni Gokcheo ang pagpirma ni Sia ng kontrata. Nag-aalala na kung malaman ng media na siya si Sia noong nakaraan. Malaking problema ang kakaharapin niya. Gayunpaman, sinabi ni Sia na kung talagang mangyari ang panganib, naniniwala siyang si Gokcheo ay magiging sa tabi niya upang protektahan siya. Sa huli, nakumbinsi rin si Gokcheo at nagpa siyang samahan si Sia sa landas ng sining bilang kanyang manager. Kaya, sa isang banda, nagsumite si Gokcheo ng application sa chief. Umaasa na ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa dalawang aksidente ng kotse ni Sia. Sa kabilang banda, sumulat siya ng application para sa unpaid leave. Nagpaplanong suportahan ang acting career nito ng buo. Sumikat ang long-running drama series na nilabasan ni Sia. Ngunit sa likod, tinawanan ni Gi-jung ang kasalukuyang Sia, na iniisip na kahit gaano pa Sia umakyat, siya ay isa lamang tita na gumaganap sa isang low-quality drama. Ang dahilan kung bakit pumayag si Gi-jung na pumirma ng kontrata si Jo Gon kay Sia ay dahil mayroon din siyang sariling plano. Sa halip na hayaang lumabas ang reputasyon ni Sia, mas mabuting panatilihin siyang malapit upang mas madaling mabantayan. Walang kamalay-malay si Sia, bumisita siya sa scriptwriter upang magpasalamat dahil sa pagdagdag ng maraming exposure para sa kanya. Kasabay nito, napansin niya ang isang script na isinusulat ng scriptwriter. Matapos basahin ito, nagpakita siya ng matinding interes. Nang gabing iyon, nakipagkita si Jo Gon kay Sia at formal na inalok siya ng kontrata. Ipinahayag niya ang pag-asa na magkakaroon si Sia ng pangalawang ginintuang panahon at hindi nag-atubiling bigyan siya ng doble ng signing money. Bago sumagot kay Jo Gon, tinanong siya ni Sia kung sino talaga ang don na pinapunta niya upang makilala 25 taon na ang nakalipas. Nag-aatubili si Jo Gon at pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong ni Sia ay sinabi niyang namatay na ang tao. Tungkol sa pagpirma ng kontrata, mayroon lamang isang kondisyon si Sia. Iyon ay kailangang si Gokcheo ang maging manager niya, kung hindi siya magpapapirma. Matapos makipagkita kay Jo Gon, naghanap si Sia sa internet para sa pangalan ng isang mambabatas. Tunay nga, namatay na ang mambabatas na ito. Sa pagtingin sa kanyang larawan, lalong luminaw ang alaala ni Sia. Naalala niya na ang don noong gabing iyon 25 taon, na ang nakalipas ay tila ang mambabatas na ito. Nakipagkita si Sia kina Tae-sok at Namdoo at sa pamamagitan ng dalawa, nalaman niya na noong nangyari ang aksidente sa kanya, ang stylist ay hindi bumisita sa ospital, kundi agad ding lumipat at sumama kay Gi-jung. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Sia na marahil ang aksidente ng sasakyan noon ay hindi malayo sa pagkakaroon ng koneksyon kina Jo Gon at sa stylist. Ginagawa ni Gokcheo ang lahat upang imbestigahan ang aksidente ni Sia. Kinuwestiyon niya ang lalaking dumukot kay Sia noong nakaraang araw. Hindi inaasahan, nagdala ang lalaki ng 3 abogado. Ang lalaking ito ay isa lamang truck driver. Malinaw na ang ganoong kalaking legal team ay hindi niya kayang bayaran. At pagkatapos dumating ang mga abogado, nanahimik na lang ang lalaki. Lalo pang napansin ni Gokcheo ang pagiging kakatwa sa loob. Kaya pumunta siya sa hotel na tinuluyan ng lalaki.
Doon, nakita niya ang lighter ng lalaki at natuklasan na may nakatagong recording device sa loob. Tunay nga, pagkatapos niyang pakinggan, nalaman niya na ang lalaki ay nagdulot ng aksidente ng sasakyan, na naglalayong saktan si Sea at dinukot siya, lahat ay dahil sa utos ng isang tao. Ginamit ni Goksheo ang sikreto sa lighter upang takutin ang lalaki. Sinusubukang pilitin siyang sabihin ang katotohanan habang nagbabala na ang taong nasa likod ay maaaring kumilos upang patayin siya at patahimikin. Pumunta si Sea sa entertainment company ni Jogon. Pumayag si Jogon sa kondisyon ng kontrata niya at nag-alok ng pinakamahusay na deal. Bukod pa rito, tiningnan ni Jogon ang script na dinala ni Sea mula sa scriptwriter. Iniisip na napakaganda ng script at ipinakilala na ito sa isang direktor. Matapos pumirma ng kontrata, ikinuwento ni Sea kay Goksheo ang tungkol sa namatay na mambabatas na doon. Nang marinig ito, planong simula ni Goksheo ang investigasyon mula sa mga taong malapit sa mambabatas upang ipagdiwang ang pagpirma ni Sea ng kontrata. Nagdala si Goksheo ng regalo para sa kanya, isang pepper spray gun at isang whistle. Para sa kaligtasan ni Sea, pinaalalahanan siya ni Goksheo na tiyaking dalhin ang dalawang bagay na ito. Gusto pa niyang ibahagi ang lokasyon kay Sea, ngunit hindi ito pumayag. Ginawa ni Sea ang numero 1 sa kanyang speed dial sa telepono. Nang marinig ito, labis ang tuwa ni Goksheo at gusto ring gawin ang sarili niyang numero 1. Nakatanggap si Sea ng alok para sa isang commercial shoot. Ang kakatwa ay hindi siya hininga ng kalaban na pangalagaan ang kanyang bala o magbawas ng timbang para sa kamera. Sa simula, labis na natuwa si Sea. Ngunit nang dumating sa set at nakita ang script, naintindihan niya ang lahat. Agad niyang tinawagan si Jogon upang questionin ito. Si Jogon ay nanatiling pareho, pinipili na magpanggap na walang alam. Bilang manager, nagdala si Goksheo ng mga damit na kailangang isuot ni Sea para sa shoot. Ayaw ni Sea na makita ni Goksheo ang kanyang itsura habang nagsushoot kaya sinabihan niya itong maghintay sa labas. Sa sandaling ito, may isang kakilala ang lumitaw sa set. At iyon ay si Gijong. Lumabas na ang commercial na ito ay ihushoot ni na Sea at Gijong nang magkasama. Dahan-dahang lumapit si Gijong kay Sea na sadyang umingiwi. Nanatili si Sea sa nararapat na magalang na saloobin, ngunit sa harap ng direktor. Nagpanggap si Gijong na hindi kilala si Sea. Sadyang sinabi na ang isang tita na may ganoong caliber ay hindi karapat-dapat sa kanya. Sa huli, umalis siya agad at tumangging i-shoot ang commercial. Upang hindi masira ang shoot, hinabol ni Sea siya. Umaasang iisipin ni Gijong ang lahat ng tauhan ng film crew. Ngunit sumimangot si Gijong at sinabihan si Sea na huwag umasa sa kanya para sumikat. Sa sandaling ito, naalaala ni Sea na 25 taon na ang nakalipas sa set. Eksakto ring ganoon ang ginawa niya kay Gijong. At eksakto ring ganoon ang mga salitang sinabi niya. Napagtanto na gusto ni Gijong na maghiganti, nagpakumbaba si Sea at humingi ng tawad. Ngunit hindi nasiyahan si Gijong, nagpapahiwatig na gusto niyang lumuhod si Sea. Tulad ng pagluhod niya sa harap ni Sea noong nakaraan. Gayunpaman, hindi katulad ni Gijong, hindi nasiyahan si sa huli, hindi nagpakababa si Sea upang lumuhod sa harap ng iba. Sa halip, paulit-ulit niyang pinuna ang pagpapanggap at star attitude ni Gijong. Sa huli, umalis siya kaagad at kusang loob na tumangging i-shoot ang commercial na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan, pagkatapos nito, nakatanggap si Sea ng abiso ng paglabag sa kontrata, na humihiling sa kanya na magbayad ng danyos. Pinayuhan ni Jogon si Sea na humingi ng tawad kay Gijong. Dahil sa huli, hindi mahalaga ang commercial na ito kay Gijong. Ngunit napakahalaga nito kay Sea. Kailangan niyang umasa sa commercial na ito upang kumita ng pera. Hindi sinasadyang narinig ni Goksheo ang pag-uusap ni Sea at Jogon. Upang protektahan si Sea, nagsimula siyang magtanong tungkol sa schedule ni Gijong. Sa sandaling ito, pinapagalitan ni Gijong ang stylist. Umaasa ang stylist na isusuot ni Gijong ang scarf na limited edition ng isang tatak. Ngunit tumanggi si Gijong dahil hindi siya inimbita ng tatak na iyon na maging spokesperson. Hindi rin siya kusang magpapakababa. Ang stylist ay wala nang nagawa kundi magpakita ng mapagpakumbabang saloobin sa harap ni Gijong. Ngunit ang kapalit ay tanging pagpuna mula sa kanya. Naniniwala si Gijong na ang stylist ay nakarating sa posisyon nito ngayon dahil sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinuntahan ni Goksheo si Gijong upang humingi ng tawad sa ngalan ni Sea. Ayaw pa rin ni Gijong na magpatawad at nagpakita ng labis na mapagmataas na saloobin. Hindi inaasahan. Lumuhod si Goksheo sa harap ni Gijong sa gitna ng maraming tao. Hinihiling na patawarin ni Gijong si Sea. Umaasang ipagpapatuloy niya ang pag-shoot ng commercial. Nang makita na dagsa ang media upang kumuha ng larawan. Sa ilalim ng tingin ng maraming tao, kailangan ni Gijong na tanggapin ang paghingi ng tawad. Pumayag na ipagpatuloy ang shooting at sinabihan si Goksheo na tumayo na. Salamat sa pagsisikap ni Goksheo. Nagpatuloy ng normal ang commercial shoot. Sa commercial, ginampanan ni Sea ang isang middle-aged woman na baliw sa pag-ehersisyo. Ngunit hindi pa rin maitago ang kanyang lumalabas na hugis. Sa kabilang banda, ginampanan ni Gijong ang isang babae na may perpektong katawan at firm skin. Malinaw na si Sea ay supporting role lamang para kay Gijong. Isang hindi magandang papel. Gayunpaman, sa kabila nito, sinikap pa rin ni Sea na umarte ayon sa script at paulit-ulit na natumba sa treadmill. Ngunit pagkatapos ng shoot, ang pinuri ng direktor at binigyan ng pansin ay si Gijong lamang. Tanging si Goksheo lang ang patuloy na nag-aalaga kay Sea tulad ng dati. Mag-aalala kung nasugatan siya pagkatapos matumba at aalalay sa kanya sa therapy room.
Pagkatapos, pinuntahan ni Sea si Gijong upang magpasalamat ngunit nalaman niya mula rito na lumabas na si Gocheo ang lumuhod para sa kanya upang makuha ang pagkakataong ito. Tungkol dito, nagpakita si Gijong ng paghamak para kay Sea na sinasabing ang sitwasyon ni Sea ngayon ay sarili niyang kagagawan. Lubhang nasaktan ang self-esteem ni Sea matapos questionin si Gocheo na paupo siya sa sahig at humagulgol. Hindi niya matanggap na nawalan siya ng karangalan sa harap ni Gijong. Dahan-dahang inalo ni Gocheo si Sea at sinabing siya ang manager at responsibilidad niyang protektahan si Sea. Para sa kanya, kaya niyang gawin ang lahat. Ang tanging inaasahan niya ay pagkatapos nito, ititigil ni Sea ang pagiging mayabang at maaari niyang ituloy ang kanyang pangarap ng may dangal. Nakabawi si Sea pagkalipas ng ilang araw. Dumalo siya sa wrap-up party ng drama series. Sa party, si Sea na gumanap bilang katulong. Walang duda, siya ang naging sentro ng atensyon. Hindi inaasahan, si Namdoo na kasama rin sa kaganapan. Pagkatapos malasing sa pagdiriwang, sumigaw ng pangalan ni Seja sa gitna ng maraming tao. Si Seja ay hindi mapakali, sa sandaling ito, dumating si Gochel. At hinila si Seja palabas. Ipinagbigay alam niya sa dalaga, na may media nang nagbunyag ng lihim na siya si Seja. Sa likuran mismo, dagsa na ang mga mamamahayag. Hindi nag-atubili si Gochel na protektahan si Seja. At inilayo siya mula sa karamihan. Upang protektahan si Seja, hindi nagdalawang isip si Gochel na iligtas siya mula sa maingay na karamihan ng media dahil sa takot na sundan ng mga reporter. Nagpasya siyang iuwi si Seja sa kanyang bahay para pansamantalang manatili. Sa bahay ni Gochel, mabigat ang kalungkutan sa puso ni Seja. Matapos siyang magising, ilang buwan ang lumipas bago siya muling nakilala ng mga tao. Gayunpaman, ang sumalubong sa kanya ay hindi ang pag-asa ng media at tagahanga, kundi ang mga matinding mapait na paninira. Noong nakaraan, sa kasagsagan ng kanyang karera, naging masyado siyang mayabang, at masama kaya nagdulot siya ng labis na inggit sa mga tao. Ngunit matatag na pinanindigan ni Gochel, na si Seja na kilala niya ay hindi masamang tao, at kahit na may nasaktan man siya, tiyak na hindi ito sinasadya. Hindi maintindihan ni Seja, dahil noong nakaraan, sinabi ni Gochel na hindi niya rin gusto si Seja. Nagmamadaling nagpaliwanag si Gochel, na iyon ay dahil pinuna niya ang batang police detective noong nakaraan. Lalo pang naguluhan si Seja, dahil ano ang kinalaman sa kanya ng pagpuna niya sa police detective. Nautaw si Gochel upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Napilitan siyang magsinungaling na dahil pareho silang police detective. Responsibilidad niyang ipagtanggol ang kanyang kasamahan. Nang gabing iyon, nagpalit ng damit si Seja sa bahay ni Gochel. Maingat din siyang naghanda ng kama sa silid tulugan para sa kanya, habang siya naman ay naghanda ng matutulog sa sahig. Dahil kay Seja sa bahay, naging napakaganda ng pakiramdam ni Gochel. At siya ay nagsimulang mag-isa na humuni at kumanta. Kinabukasan, naghanda si Gochel ng almusal at ginising si Seja. Nakita niya itong abala sa pagtingin sa balita tungkol sa sarili sa telepono, napuno ng panunuya at pang-iinsulto. Kaya agad siyang humadlang at pinigilan itong manood, at pinagsabihan itong huwag mag-isip ng kung ano-ano. Nagplano si Dugo na isali si Seja sa isang pelikula bilang pangalawang babaeng bida, habang ang pangunahing babaeng bida ay si Gizong. Dahil dito, nag-away sina Gizong at Dugo, at hiniling niya na palitan ang tao. Pinaalalahanan ni Dugo si Gizong na huwag lumampas sa limitasyon, dahil nahulaan niya na ang nagpakalat ng impormasyon sa media mula sa loob ng pamilya ay walang Seja. Bilang manager, pumunta si Gochel upang makipagkita kay Dugo at natanggap ang script ng pelikula. Lubos siyang natuwa nang malaman na gaganap si Seja bilang pangalawang babaeng bida. Ngunit, nagpumilit si Gizong na humadlang at humiling na magdaos ng isang pampublikong audition at kailangan siya ay isa sa mga hurado. Kung magkakaisa ang lahat ng hurado, wala na siyang masasabi pa. Hawak ang script, labis ang tuwa ni Seja. Upang makapaghanda ng mabuti para sa audition, nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang inuupahang kwarto. Sa simula, inakala ni Seja na iiwasan siya ng lahat ng tao sa boarding house. Ngunit, sa unang gabi pa lamang ng kanyang pagbabalik, ang manager ay napakainit magtrato sa kanya. Para sa audition, nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Ang abogado ng driver na nagdulot ng aksidente ay nagpapahiwatig pasanin ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. Ang driver ay hindi sumang-ayon at nagbanta na kung hahayaan, masisira ang lahat. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating sa broker, si Director Du. Pumunta siya upang makipagkita sa mastermind at tumanggap ng isang tiyak na utos na kailangang ayusin ang lahat ng sangkot bago ang halalan. Ang mastermind na ito ay ang misteryosong lalaking may relo, na 2 beses nang nagtangkang itulak si Seja sa bingit ng kamatayan. Hindi nagtagal matapos matanggap ni Director Du ang utos. Ang driver na nagdulot ng aksidente ay biglang inatake ng epilepsy at dinala sa ospital. Batay sa salaysay ng security guard sa pinangyarihan, hinuhulaan ni Gochel na posibleng may sadyang pumigil sa paghinga ng driver, na lumikha ng peking senaryo ng atake ng epilepsy. Ang dating stylist ni Seja ay nagla-livestream ng pagbebenta, nang biglang may isang manonood na nagtanong kung may kinalaman siya sa aksidente sa kotse ni Seja. Sa harap ng tanong, nataranta siya at agad na pinatay ang livestream.
Sa katunayan, ang nagtanong ay ang makeup artist na si Taeseok. Nang masaksihan ang reaksyon ng stylist, lalo pang naniwala si Taeseok na kahina-hinala ang babaeng ito. Hindi nga nagtagal, nagpadala ng pribadong mensahe ang stylist na nagtatanong kung sino talaga ang taong iyon. Agad namang nagbigay ng pain si Taeseok at sinabing alam niya ang ginawa nito 25 taon na ang nakalipas. Labis na nataranta ang stylist habang walang tigil na nagbabalik tanaw sa mga alaala ng nakaraan. Nang araw na iyon, hindi sinasadyang narinig ng stylist ang tawag sa telepono ni Gi-dong. Sa telepono, binanggit ni Gi-dong na magsasagawa si Seja ng isang press conference pagkatapos ng Film Awards at sinabi na wala na siyang mawawala pa at hinimok ang kausap sa kabilang linya na agad lutasin ang problema at pagkatapos natuklasan ni Gi-dong ang pakikinig ng stylist. Ngayon, determinado si Seja na magsimulang muli. Bago ang audition, pumunta siya sa tindahan ng tinapay ng kapatid niya para tumulong at nagbigay ng tumpok ng pera sa kapatid at sinabi na gusto na niyang gampanan ang responsibilidad ng isang ate mula ngayon. Ayaw na niyang tumakas pa, maging alaala man o pangarap. Sumumpa siyang babawiin ang lahat. Nang marinig ang mga salitang ito, napaisip ang kapatid na babae. Noon, pagkatapos ng aksidente ng kanyang ate para maalagaan siya, kailangan niyang lisanin ang pagsusulit sa kolehiyo. Pagkatapos, nag-donate pa siya ng dugo sa kanyang ate. Isinakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang isa pang buhay. Para makamit ang katarungan para sa sarili at sa kapatid. Nag-practice si Seja ng script. Nang todo sa maliit na inuupahang kwarto. Ang script ay puno ng mga tala. Napatunay sa lahat ng kanyang pagsisikap. Si Gokchel ay nasa tabi niya, sinusuportahan siya tulad ng dati. Palagi siyang nagtitiwala sa kanya. Umakyat si Seja sa entablado, ngunit para pahirapan siya. Sadyang hiniling ni Gi-dong na mag-improvised performance siya. Medyo balisa si Seja, hindi sigurado kung magagawa niya. Palihim na pumasok si Gokchel sa bulwagan mula sa likod na pinto, at tahimik na gumamit ng kilos para bigyan ng lakas si Seja. Sa paghikayat niya, naglakas loob si Seja na bumaba sa entablado at sampalin si Zugo. Isa sa mga hurado. Pagkatapos noon, ginawa niya si Zugo na kapareha at sinimulan ang kanyang improvised performance. Sa pag-arte, perpektong kinontrol ni Seja ang kanyang emosyon. Ang dialogo at kasanayan sa pag-arte ay nagsama-sama, na lumikha ng isang buhay na pagganap na tila inilulubog ang mga manonood dito. Pagkatapos, pribadong nag-usap ang mga direktor at lahat ay sumang-ayon na. Napakahusay ng pagganap ni Seja ngayon. Nalampasan pa nito ang kanyang kasanayan sa pag-arte noong kasagsagan ng kanyang karera. Nagsimula pa silang maghaka-haka kung ang pangunahing bida ng pelikula 25 taon na ang nakalipas ay hindi si Jae-dong kundi si Seja. Marahil ang obra ay masisikat pa. Nang marinig ang mga salitang ito, humigpit ang kamao ni Gi-dong. Ang mga mata ay puno ng inggit at puot. Sa pagtingin sa walang humpay na pagsisikap ni Seja pagkatapos tanggapin ang papel, kasabay ng mahusay na pagganap niya ngayon, hindi may paliwanag ang emosyon na bumalot kay Gokchel. Sa puso niya, si Seja ay palaging isang nagliliwanag na bituin. Dahan-dahan niya itong yakap at pinuri ang kanyang perpektong pagganap. Nagpasalamat din si Seja kay Gokchel. Kung wala ang kanyang pagsama sa buong paglalakbay, marahil ay hindi siya makakarating sa araw na ito. Gayunpaman, sa dilim, ang broker na si Director Du ay nakipagkita ng pribado kay Dugo at inutusan siyang diskretong ayusin si Seja. Ngunit sa pagkakataon, nagsimulang maramdaman ni Dugo ang pagkasuklam sa pagmamanipula ng mastermind. Ano man ang mangyari kapag nakapirma na si Seja sa kontrata, siya ay pag-aari na ng entertainment company at siya, bilang chief representative, ang may responsibilidad na protektahan. Ngunit, nagbitiw ng mapang-uyam na salita si Director Du, at diretsahang sinabi na si Dugo ay isa lamang aso, isang alipin na kailangang sumunod sa amo. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding galit kay Dugo. Upang mabawi ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, nagpasya siyang harapin ang mastermind. Hindi nagtagal pagkatapos, nakatanggap si Seja ng tawag na nagpapaalam na nakapasa siya sa audition. Nabasa rin ni Gi-dong ang balita na kalalabas lang ni Dugo, na may pamagat na ang mahusay na pagbabalik ni Seja. Mabilis na nakakuha ang artikulo ng maraming mambabasa at likes. Ang malakas na pagbabalik ni Seja ay nagdulot ng labis na pagkabalisa kay Gi-dong. Upang maghanda para sa kanyang nalalapit na papel, nagsimulang magplano si Seja ng pagpapayat. Si Gokchel ay nasa tabi niya pa rin ang walang reklamo. Kasama siyang tumakbo sa umaga at hinihimok siyang magsanay. Kasabay nito, dahil sa pag-aalala para sa kaligtasan ni Seja, pinayuhan niya itong magsanay lamang sa mga pampublikong lugar na maraming tao. Hindi nagtagal, nagpakita ng malinaw na epekto ang pag-ensayo ni Seja. Sinabi ni Taeseok na kitang-kita ang pagpayat ng kanyang mukha at tanging kaunting taba na lang sa tiyan ang natira. Upang mabawasan ang taba sa tiyan, patuloy na nag-ensayo si Seja ng buong puso. Mula sa isang taong hindi nakakasabay sa bilis ng mga tumatakbo sa umaga, dahan-dahan siyang nanguna sa pagtakbo. Sa pamamagitan ng matatag na kalooban, sa wakas ay nagbunga ang pagsisikap ni Seja at naging isang ganap na kakaibang bersyon ng kanyang sarili. Bago ang press conference para sa paglulunsad ng pelikula, dinala ni Gokchel si Seja upang subukan ang mga damit. Sa pagtingin sa babae sa harap niya na naging perpekto tulad ng isang diyosa, kumikislap ang mga mata ni Gokchel sa pagmamalaki. Nagbigay siya kay Seja ng isang napakagandang kwintas at sinabing ito ay regalo mula sa sponsor. Ngunit sa totoo lang, ito ay regalong pinili niya ng personal sa tindahan. Sa araw ng press conference, balisa at nag-aalala si Gizong habang umiinom ng soju. Pinaalalahanan ni Dugo na ngayon ang entablado niya.
25 taon na ang nakalipas, siya ay kapalit lamang ni Seja. Ngunit ngayon, kailangan niyang tuluyang durugin ang matandang babae na iyon. Maraming mamamahayag ang dumalo sa press conference. Sinubukan ni Gidong ang kanyang makakaya upang ipakita ang sarili. Maya-maya, dumating si Seja. Sa sandaling iyon, natigilan sina Gidong at Dugo. Sabay-sabay ding itinuon ng media ang kanilang mga kamera kay Seja. Dahil si Seja sa sandaling iyon ay nakakabighaning ganda. Salamat sa mga araw ng matinding pagpapayat. Sa wakas ay naalis na ni Seja ang panlabas na anyo ng isang matandang ale. Muli, siyang sumikat sa kanyang nagniningning na kagandahan. Sa press conference para sa paglulunsad ng pelikula, inakit niya ang lahat ng atensyon ng mga reporter at mabilis na nalampasan si Gidong. Sa sobrang galit, nadapa si Gidong sa mismong press conference na naging katatawanan sa publiko. Pagkatapos, ibinunto ni Gidong ang kanyang galit kay Dugo ng walang dahilan. Ngunit nakatanggap si Dugo ng isang tawag dahil sinira ni Gidong ang damit na sponsor ng isang brand ngayong araw. Ipinahayag ng brand na hindi na kailangan ng kompensasyon ngunit hiniling napalitan ang representative para sa damit at gawin itong si Seja. Ibinunto ni Gidong ang lahat ng kanyang sama ng loob sa stylist at hiniling kay Dugo na tanggalin ito. Sa pagkarinig ng balita, tumakbo ang stylist upang harapin si Gidong. Inulit ang kanilang lihim na pinagsamahan. 25 taon na ang nakalipas at nagbanta na. May hawak siyang ebidensya. Kung nais ni Gidong na magpalit ng paninindigan, hindi siya magdadalawang isip na ibunyag ang lahat. Ang pag-uusap ng dalawa ay hindi sinasadyang narinig ng mag-asawang tiksak. Mula noon, hinulaan ng dalawa na ang aksidente sa kotse ni Seja. 25 taon na ang nakalipas ay maaaring may nakatagong misteryo. Nagpa siya ang asawa, si Namdu, na kukuha ng impormasyon mula sa stylist dahil pareho silang naniniwala na siya ang susi sa problema. Sa araw ng opisyal na pagsisimula ng filming, salamat sa masusing paghahanda at likas na talento. Sa pag-arte ni Seja, siya ay labis na pinuri ng direktor. Sa kabilang banda, ang malaking bituin na si Gidong ay sinita ng direktor. Upang mas mapabuti pa ang kanyang pag-arte, humingi ng tulong si Seja kay Gotchel na mag-ensayo ng dialogo kasama niya. Hindi magaling ang pag-arte ni Gotchel at nauutal sa dialogo, ngunit hindi niya alam kung bakit tuwing nag-ensayo sila. Si Seja ay tila hindi pangkaraniwang masaya. Sa kumpanya, hindi sinasadyang nakita ni Seja ang isang babaeng trainee na sinisigawan ng kanyang coach at nagtatago sa banyo humihikbi. Lumapit si Seja upang aliwin ang dalaga na nagpaalala rin sa kanya ng sarili niya noong araw. 25 taon na ang nakalip nang dahil sa pagtanggi niyang sumunod sa isang maimpluwensyang tao. Nawala sa kanya ang mahalagang pagkakataon para sa pangunahing papel ng babae. Ang batang pulis na may badge number 0728 ang umaliw at nagbigay lakas sa kanya. Sa pag-iisip nito, medyo naantig si Seja. Hindi niya alam kung nasaan na ang lalaking may badge number 0728 na iyon. Bilang manager, nagmaneho si Gotchel upang sunduin si Seja. Naalala ni Seja noong 25 taon na ang nakalipas, kumain sila ng kanin at sabaw, kasama ng batang pulis na iyon sa busan. Ang mangkok ng kanin na iyon ay hindi pa rin niya makalimutan hanggang ngayon. Nagmungkahi si Gotchel, bakit hindi, habang may bakante sila sa paggawa ng pelikula, bumalik sila sa lugar na iyon at kumain muli. Masayang pumayag si Seja at sinabi pang gusto niyang dumaan sa noodle shop sa tabi ng kanin at sabaw na kainan para tingnan. Dahil iyon ang bahay ng batang pulis noong araw. Gayunpaman, nang handa na silang umalis, nakatanggap si Gotchel ng isang emergency na tawag. Nagmamadali siyang pumunta sa ospital at nalaman na ang driver na dumukot kay Seja ay biglang pumanaw sa kanyang hospital bed. Alam ni Gotchel na may kakatwasan nangyari kaya palihim niyang inutusan ng kanyang mga kasamahan na ituring itong kaso ng pagpatay at imbestigahan ang lahat ng pumasok at lumabas sa kwarto ng pasyente kamakailan. Siya mismo ay pupunta sa National Forensic Science Institute upang subaybayan ang resulta ng autopsy. Bago nito, hiniling ni Gotchel sa mga kasamahan na imbestigahan ang mga malalapit na tao ng mambabatas. Na hindi lamang pinaghihinalaang may kaugnayan sa underworld, kundi tila tumanggap din ng serbisyo ng sexual brokerage mula sa mga entertainment company. Nagkataon, ang kumpanyang nagsilbing pimp noong taon na iyon at nagbigay ng mga aktres kay Kongresista Min ay ang kumpanya ni Seja. 25 taon na ang nakalipas. Sa pag-iisip na dati ay umiiyak si Seja at nagkwento na kinailangan niyang makipagkita sa isang napakakasuklam-suklam na tao at dahil doon, nawala sa kanya ang pagkakataon na gumanap bilang pangunahing bida. Lalo pang naniwala si Gotchel sa pag-unlad ng investigasyon ngayon. Dahil sa biglaang emergency ni Gotchel, kinailangan ni Seja na mag-isa sumakay ng high-speed train papuntang Busan. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, agad siyang nag-aral ng script at nag-practice ng dialogo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Akala ni Seja si Gotchel iyon na kararating lang. Ngunit, ang dumating ay ang kanyang co-star na si Gonban. Si Gonban ang male lead ng pelikulang ito. Sadyang pumunta siya upang hanapin si Seja para pag-aralan ang script. Magaling umarte si Gonban, ngunit habang kasama niya ito sa ensayo, pumapasok sa isip ni Seja ang walang galang na estilo ng pag-arte ni Gotchel. Samantala, gising pa si Gotchel habang nagmamaneho patungong Busan. Ngunit pagdating niya, ang eksena na nakita niya ay
Sina Seja at Gunban na nag-uusap ng malapit. Bigla na lang nagselo si Gotchel. Sa pagkakataong iyon, dumating si Gizong upang hanapin siya at inanyayahan siyang mag-inuman. Tinanggap ni Gotchel ang alok upang usisain ang lihim ng 25 taon na ang nakalipas. Habang umiinom, hindi niya nakalimutang magtanong kay Gizong tungkol sa nakaraan. Gustong malaman kung mayroon ba silang lihim ni dugo. Inamin ni Gizong na mayroon silang lihim ni dugo. Ngunit hindi niya maaaring ibunyag kung ano iyon. Bukod pa rito, gusto ring hilahin ni Gizong si Gotchel sa panig niya. Nag-alok siya na maging personal manager niya si Gotchel at nangakong dodoblehin ang kanyang sweldo. Walang pag-aalinlangan, agad na tumanggi si Gotchel. Ipinahayag niya, maliban kay Seja, wala na siyang ibang papasukin sa industriyang ito. Dahil dito, nagkunwari si Gizong na lasing at humiling kay Gotchel na ihatid siya pa uwi. Hindi kayang iwanan ni Gotchel ang isang babaeng lasing, kaya inalalayan niya si Gizong sa elevator. Ngunit, hindi inaasahan na saksihan ni Seja ang eksenang ito. Nagmamadaling nagpaliwanag si Gotchel, ngunit nagalit si Seja. At inakala na sadyang nahuli si Gotchel dahil sinamahan si Gizong. Pagbalik sa hotel, inis na inis si Gotchel. At nagreklamo na ang kanyang marangal na reputasyon ay nasira sa isang iglap. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita ni Gotchel na nagpadala sa kanya ng maraming mensahe si Seja. Habang umiinom siya kasama si Gizong, akmang sasagutin na niya. Ngunit nang maalala niya ang matalik na kilos ni Seja at Gunban kanina, nagtampo si Gotchel at nagpa siyang hindi na sumagot sa mga mensahe. Sa set, napakaalalahanin ni Gunban kay Seja. Pinuri niya ito na nagniningning pa rin tulad ng dati, at ibinahagi pa niya ang masasarap na lunchbox na regalo ng kanyang mga tagahanga. Kumpara sa simpleng lunchbox sa kamay niya, muling nakaramdam ng pagkainggit si Gotchel. Lihim na kinunan ni Namdu ang nag-iisa na likod ni Gotchel, at ipinadala sa kanyang asawa na si Taeksok na tinutokso na tuluyan ng sinipa si Gotchel. Sumagot si Taeksok na kahit ang isang malaking bituin tulad ni Gunban ay nakikialam na. Malinaw na ang panalo at talo, hindi na makakabawi si Gotchel. Pinaalalahanan pa ni Namdu si Gotchel na 25 taon na ang nakalipas. May chismis ng pag-ibigan sina Seja at Gunban. Ang tinatawag na kung walang usok, walang apoy. Mas mabuti kung mag-iingat pa si Gotchel. Nabalitaan na tinanggap ni Gunban ang pelikulang ito dahil lang kay Seja. At may nagsitsismis na sila ang first love ng isa't isa. May chismis pa na si Gunban ay hindi pa rin kasal hanggang ngayon, ay dahil hindi pa rin niya makalimutan si Seja. Ang mga salitang ito ni Namdu ay lubos na pinag-isipan ni Gotchel. Sa katunayan, napapansin din ni Seja si Gotchel. Sa set ng pelikula, mas tinatanggap pa ang manager na si Gotchel kaysa sa aktor na si Gunban. Dahil napakagwapo, pinapalibutan siya ng mga babaeng staff. Sa nakita, sadyang inutusan ni Seja si Gotchel na bumili ng kung ano-ano at kunin ang iba pa. Sa madaling salita, ayaw niyang makipag-ugnayan ito sa ibang babae. Pagtatapos ng shooting session sa araw na iyon, pumunta silang dalawa sa kanin at sabaw na kainan 25 taon na ang nakalipas. Medyo emosyonal si Seja dahil lahat ng bagay doon, kahit ang singboard ay hindi nagbago. Habang kumakain, si Gotchel ay mayroon pa ring dating nakasanayan. Nagdagdag ng bagoong sa mangkok ni Seja para sa lasa, at ipinakita sa kanya ang pinakamasarap na paraan para kainin ang busan rice soup. Natigilan si Seja dahil ang kilos ni Gotchel ngayon ay eksaktong katulad ng batang pulis noon. Sa gitna ng pagkain, ipinaliwanag ni Gotchel kay Seja ang nangyari kagabi. Nang malaman ni Seja na hindi lang inalalayan ni Gotchel si G, doon kundi nakipag-inuman pa ito sa kanya, lalo siyang nagalit. At sinumbatan si Gotchel sa pagyakap kay Jidong. Sa galit, ininom ni Seja ang soju sa isang lunok. Samantala, nang malaman ni Gotchel na pinag-iisipan pa ni Seja ang mag-practice ng kissing scene kasama si Gunban, hindi niya maitago ang selos sa kanyang tono. Hiniling niya kay Seja na bago mag-practice ng kissing scene, kailangan niyang magtanong muna sa manager, siya. Matapos maubos ang isang bote ng soju, medyo nalasing si Gotchel. Hinawakan niya ang kamay ni Seja at kusang humingi ng tawad. Nangako siya na simula ngayon, maliban kay Seja, hindi na siya iinom kasama ng iba. Pagkatapos magsalita, gusto pa sanang gumawa ng hakbang si Gotchel. Inakala ni Seja na gusto siyang makasama ni Gotchel. Ngunit gusto lang pala nitong matulog sa kwarto niya para protektahan siya. Habang siya naman ay matutulog sa sofa, sa kwarto ng hotel ni Seja. Kinuha ni Gotchel ang device para mag-scan sa lahat ng dako. Nag-aalala na baka may nakatanim na tracking device sa kwarto. At tama nga, hating gabi, may isang nakaitim na pumasok sa kwarto. At nagtangkang patayin si Seja habang tulog. Sa kabutihang palad, nakapaghanda na si Gotchel kaya nabigo ang taong iyon. Nakatayo sa isang tabi, matagal nang naghihintay si Gotchel, at agad na nakipagbuno sa asasin. Habang naglalaban, tinanong ni Gotchel ang mastermind sa likod. Ngunit hindi nagpabigla ang lalaki at tumangging magsalita, at nakatakas sa kaguluhan. Hinabol ni Gotchel, at kinunan ng plaka ng sasakyan at humingi ng tulong sa kanyang supervisor sa homicide team para imbestigahan. Ngunit nalaman ng supervisor na peke ang plaka ng sasakyan, at hindi matuntun. Kinabukasan sa set ng pelikula, nang marinig ni Seja ang tungkol sa nangyari sa hotel kagabi. Napagtanto niya na sadyang nagpalit ng kwarto si Gotchel kagabi at tiyak na naghanda siya. Sa biyahe pa uwi, walang tigil sa pag-ubo si Gotchel. Inakala ni Seja na nilalamig ito kaya nagmadali siyang pumunta sa supermarket para bumili ng pagkain. At pumunta sa bahay ni Gotchel para ipagluto siya ng lugaw. Ang lahat ng sinabi at ipinakitang pag-aalala niya sa mga nakalipas na araw. Tila may napagtanto si Seja. Matapos niyang matuklasan na ang password ng pinto ni Gotchel ay 0728. Lalo siyang naniwala na siya
ang batang pulis mula sa busan noong araw. Pagpasok sa bahay, sadyang tinanong ni Seja si Gotchel kung may tinatago siya. Nang makita niyang ayaw pa rin itong maging tapat, hindi na niya inungkat pa. Pagbukas ng kabinet sa kusina, natuklasan niya na ang bahay ni Gotchel. Bilang isang lalaking naninirahan ng mag-isa, maliban sa instant noodles at delata, wala nang iba. Nagluto si Seja ng masarap na pagkain para kay Gotchel. Ngunit pagkatapos lang niyang magluto, natulog na ulit ito. Dahan-dahan niya itong kinumutan. Kumikinang ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya inakala na, pala, ang 0728 na matagal na niyang hinahanap-hanap ay palagi lang palang nasa tabi niya. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Seja ang larawan niya na nakatayo. Sa harap ng kanin at sabaw na kainan sa busan 25 taon na ang nakalipas. Lalo siyang nakumbinsi sa pagkakakilanlan ni Gotchel. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Gotchel at masayang kinain ang inihanda ni Seja. Kasabay nito, nakita niya ang balita tungkol sa entertainment. Iniulat ng media ang chismis ng pag-ibigan ni Seja at Gonban. At naglabas pa ng mga larawan ng kanilang malalabong interaksyon sa set ng pelikula. Nakita rin ni Seja ang balita at tinanong si Zugo kung bakit hindi ito naglinaw para sa kanya. Ipinaliwanag ni Zugo na si Gonban ay isang sikat na nangungunang bituin pa rin. Kahit na nagtagumpay si Seja sa pagbabalik ngayon, sa huli, siya ay isang laos na artista lamang. Ang pagkapit kay Gonban ay makakatulong sa kanya na makinabang sa kasikatan at maging sentro ng atensyon ng publiko. Hindi sinunod ni Gotchel ang utos ni Zugo. Sa halip, nagsalita siya at itinatwa ang relasyon ni Seja at Gonban. Nagalit si Zugo at akmang sasampalin na sana si Gotchel, ngunit sinigawan siya ni Seja para pigilan. Subukan mo lang saktan ang manager ko. Hindi nakinig si Zugo, sa halip ay pinayuhan pa si Seja na samantalahin ang pagkakataon. Ito at opisyal na makipag-date kay Gonban. At sinabihan siyang tingnan ang realidad. Sa harap ni Zugo, ang direktor ng kumpanya. Matalas pa rin ang tingin ni Gotchel at ginawa ang lahat para protektahan si Seja. Nang dumating sina Seja at Gotchel sa parking lot, nakita nila ang babaeng trainee ng kanilang kumpanya na nakikipag-usap sa isang mataas na opisyal. Noong huling nakita ni Seja ang babaeng trainee sa banyo ng kumpanya, may naramdaman na siyang kakaiba. Sa instinct ng isang police detective, sinundan sila ni Gotchel. Nakita niya ang babae na nag-iisang pumasok sa isang gusali. Upang kumpirmahin, pumasok din si Gotchel. Ngunit ang eksena na nakita niya ay puno ng mga gwardiya ang pasukan. At tila umakyat na ang babaeng trainee sa pinakamataas na palapag. Ang gusali sa harap ni Seja ay pamilyar ng kakaiba sa kanya. Na tila ito ang mismong lugar kung saan 25 taon na ang nakalipas ay. Dinala siya ni Dugo upang pagsilbihan ang isang makapangyarihang tao. Dahil sa pag-aalala, pagkatapos umalis ni Gotchel, sila ay nagbantay at naghintay ng hindi umaalis sa tarangkahan hanggang gabi. Sa huli, ang babaeng trainee ay tumakbo palabas ng gusali habang umiiyak. Nakita ni Seja na nakatulog na si Gotchel sa sasakyan, kaya mag-isa siyang pumasok. Pinuntahan niya ang babae upang makipag-usap at sirain ang depensa ng babaeng trainee at inamin ni Sera ang katulad na pangyayari na dinanas niya. Gayon, paman, ang dalaga ay may mataas na pag-iingat at naisip na si Sera ay inutusan ng kumpanya upang mag-imbestiga kaya hindi siya nagsalita at nagmamadaling umalis. Nakita ito at bumuntong hininga si Gotchel at sinabi kay Sera na dati na rin siyang nakakilala ng katulad na babae noong siya ay nasa criminal team pa, isang baguhang aktres ang nilagyan ng droga at inabuso. Puno siya ng sugat at naniwala sa kanyang sinabi at noon ay nangako. Si Gotchel na tiyak na tutulungan niya siyang hulihin ang salarin. Sa likod, pagkatapos ng investigasyon, natagpuan ni Gotchel ang midleman na si Director Du. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang siya ay natuklasan, pinahinto ni Director Du ang lahat ng gawain. Habang si Gotchel naman ay pinagalitan ng nakatataas at inilipat sa traffic police team. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang dalaga, sa matinding pagkadismaya, ay nagpakamatay. Ang lumang kwento ay naging isang bangungot sa nakaraan na hindi makalimutan ni Gotchel. Kinabukasan, sa set ng pelikula, humingi ng tawad si Sera kay Guanban tungkol sa chismis, ngunit hindi lamang nagbigay pansin si Guanban, kundi nagpaliwanag pa na dahil kay Sera kaya niya tinanggap ang pelikula. Ipinahayag niya na matagal na siyang naghihintay para sa kanya, o mas tama, naghihintay para kay Sera sa kanyang alaala. Kahit si Tesok ay nagpayo kay Sera na samantalahin ang pagkakataon at makipag-date kay Guanban. Nang makita siyang patuloy na tumatanggi, nahulaan ni Tesok na ito ay dahil kay Gotchel at sinubukang kumbinsihin si Sera na si Gotchel ay mayroon ng gwapong hitsura. Habang naiinip si Tesok, sinabi ni Sera ang pagkatao ni Gotchel bilang pulis kay Tesok. Agad nagbago ng 180 degrees ang saloobin ni Tesok at ganap na sinuportahan ang magkapares na Gotchel at Sera. Nang makipag-usap kay Gotchel, misteryosong sinabi ni Tesok na kanina ay may sinabi si Guanban kay Sera. Nang marinig ito, naging lubhang interesado si Gotchel at nagtanong kung ano ba talaga ang sinabi ni Guanban. Ngunit ang asawa ni Tesok na si Namdu ay patuloy na dumarating at nakikialam ang walang humpay na pag-aaway. Nang mag-asawa ay nagpilit kay Gotchel na kalimutan na lang ito. Si Rahi, ang pamangkin ni Sera, ay nagtago sa kanyang ina at sumali sa entertainment company hindi pa nagtatagal, naging isa sa mga trainee ng kumpanya. Si Rahi ay sabik na mag-debut. Nagpakita ng labis na paghanga sa senior female trainee na napili para sa debut group, ngunit sinabi ng female trainee na hindi na kailangang humanga dahil lahat
ay may kabayaran. Bata pa si Rahi kaya hindi niya naintindihan ang malalim na kahulugan ng mga salita ng kanyang ate. Sa kasamaang palad, nalaman ng nakababatang kapatid ni Sarah na hindi pala pumapasok sa eskwela ang kanyang anak. Pagkatapos niyang tingnan ang bag ng kanyang anak, natuklasan niya ang entry pass sa entertainment company. Napagtanto niya na pinili ng kanyang anak ang parehong landas ng kanyang ate kaya nagalit siya at sinigawan ang kanyang anak at idineklara na ayaw niyang matulad ang kanyang anak sa nakaraan ni Sarah. Nang malaman niyang si Sarah mismo ang pumirma sa form ng pahintulot para sa kanyang anak, nagalit ang kapatid at pumunta sa dormitoryo upang questionin si Sarah. Labis na nasaktan si Sarah kahit na marami siyang nawalang alaala. Mula nang bumalik siya, hindi siya nag-iisip para sa kanyang kapatid at pamilya at ibinigay niya ang lahat ng kinita niya sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon pa ring labis na hinanakit ang kanyang kapatid sa kanya. Nabigla ang kanyang kapatid at sinabing, iyon ay dahil nakalimutan ni Sarah na matagal na niyang pinutol ang relasyon sa pamilya noon. Nagulat si Sarah, wala siyang matandaan tungkol sa bahaging iyon ng nakaraan. Gusto niyang tanungin ang kanyang kapatid, ngunit tumanggi ang kapatid na magsalita at binalaan si Sarah na huwag nang magpakita sa harap ng mag-ina. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na sundan ang kanyang tiyahin sa landas ng showbiz na sa huli ay sisira sa kanyang buong buhay. Sa pag-iisip ng mga malupit na salita ng kanyang kapatid, nalito si Sarah, ngunit hindi niya inaasahan na sa gabing iyon, umalis sa bahay ang pamangkin niyang si Rahi at pumunta sa dormitoryo, humihiling na manatili kasama niya. Si Rahi ay matigas ang ulo. Tulad ng kanyang tiyahin, hindi siya makikipagkompromiso sa kanyang ina at patuloy siyang magiging isang artista upang patunayan ito sa kanyang ina. Kinabukasan, hiniling ni Sarah kay Gokcheo na panatilihing lihim ang relasyon niya bilang tiyahin ni Rahi. Bagaman naramdaman niyang hindi ito matatago ng matagal, sumang-ayon si Gokcheo sa lahat ng hiling ni Sarah. Sa kumpanya, nakasalubong ni Rahi si Director Du. Sa elevator, si Du ay nag-aalala dahil ang malaking personalidad ay mapili sa mga babaeng artista na dinala upang pagsilbihan, ngunit nang makita niya si Rahi, tila may bago siyang plano na pumasok sa kanyang isip. Pagkatapos, pumunta si Rahi upang makipagkita sa senior female trainee. Naisip niyang malapit na ang kanyang ate na maghanda para sa kanyang debut, kaya ipinilit niyang sumama upang protektahan siya. Siniguro ng female trainee na iiwasan ang bata, ngunit sa kanyang hindi inaasahan, palihim na sumunod si Rahi. Nang makarating sila sa gusali, nagsinungaling si Rahi sa gwardiya na siya ay isang female trainee mula sa entertainment company at madaling nakapasok sa loob sa hallway sa rooftop. Natigilan ng female trainee nang makita si Rahi. Sa isa pang pangyayari tungkol sa aksidente sa sasakyan ni Sarah. 25 taon na ang nakalipas, sinimula ni Tesok na usisain ang makeup artist. Hindi sinasadyang isiniwalat ng taong ito na mayroong isang audio file. Agad na nagtungo si Tesok upang makipagkita kay Sarah upang sabihin ito, ngunit hindi inaasahan, nagkaroon ng amnesia si Sarah at walang matandaan tungkol sa recording. Sa sandaling ito, tumawag ang female trainee at sinabi kay Sarah ang sitwasyon ni Rahi. Nagmadaling tumakbo si Sarah sa gusaling iyon. Nang makita niya ang mga gwardiya na humihingi ng pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan, naglakas loob siyang sumugod sa loob ng hindi sila nakatingin. Sa oras na ito, si Rahi ay nakakulong sa isang silid. Isang babae ang pumasok upang makipagkita sa bata. Nang makita ang agresibong kilos ng babae, napagtanto ni Rahi na mayroong mali at mabilis na tumakas sa silid. Gayunpaman, mabilis siyang nahuli ng babae. Sakto namang umaakyat si Sarah sa hagdan at narinig ang sigaw ng kanyang pamangkin para sa tulong. Sa kabutihang palad, sa gitna ng pagpupumiglas, nakatakas si Rahi at nagtago sa banyo. Dumating din si Sarah sa oras, binuksan ang pinto at nakita si Rahi na tumatakbo. Sa hallway, hinawakan ni Sarah ang kamay ni Rahi at tumakbo sa emergency exit stairwell, ngunit hindi inaasahang inabutan sila ng babae kanina. Nang makita na palapit ang taong iyon, sinabi ni Sarah kay Rahi na tumakbo na muna habang siya ay nanatili upang makipagbuno sa kalaban. Sa kabutihang palad, matagal nang inutusan ni Sarah si Tesok na tawagan ang pulis. Sa sandaling ito, dinala ni Tesok ang pulis sa gusali at nakita si Rahi na umiiyak. Palabas, ikinuwento ni Rahi ang sitwasyon ng kanyang tiyahin at nagmakaawa sa pulis na umakyat agad at iligtas siya. Gayunpaman, sa gitna ng pag-aaway, nangibabaw ang babae at malakas na itinulak si Sarah pababa ng hagdan na ikinasugat at ikinawalang malay niya. Hindi rin maganda ang sitwasyon ni Gokcheo. Ang kanyang senior na tumulong sa kanya na imbestigahan. Pa si Director Du, ang middleman, ay hindi inaasahang inambus at malubhang na sugatan upang iligtas ang kanyang binistang senior. Mag-isa si Gokcheo na pumasok sa lungga ng tigre, ngunit nahulog sa isang matinding labanan ng siya ay palibutan. Upang iligtas ang kanyang pamangkin na nasa panganib, si Sarah ay itinulak pababa ng hagdan ng isang misteryosong babae. Sa parehong oras, salamat sa senyas ng kanyang senior, matagumpay na nakontrol ni Gokcheo si Director Du, ang middleman. Gayunpaman, si Director Du ay napakatuso at kalaunan ay sinamantala ang kaguluhan upang tumakas. Sa sandaling ito, nakatanggap si Gokcheo ng text message mula kay Tesok na nagsasabing nasugatan si Sarah. Nang marinig ito, iniwan ni Gokcheo ang lahat at nagmadaling nagmaneho papunta sa ospital. Nalaman ni Gokcheo mula sa pamangkin ang mga pinagdaanan ni Sarah. Sa panahon ng pagkakasugat at pagkakatulog ni Sarah, pumunta si Gokcheo at ang kanyang senior sa gusali upang imbestigahan. Gayunpaman, ang tao sa likod ay tila naghanda na at binura ang lahat ng
CC's camera. Isiniwalat ng senior kay Gokcio na ang umupa sa pinakamataas na palapag ng gusali ay matagumpay ang operasyon ni Sera. Ngunit hindi pa siya nagigising habang siya ay nasa koma na naginip si Sera. Napanaginipan niya ang isang babae na nakatira sa dormitoryo. Inikot siya ng babae sa iba't ibang lugar. Tinutulungan siyang maalala ang panahon ng kanyang amnesia sa loob ng 20 taon pagkatapos ng aksidente sa sasakyan. Sa ilalim ng paggabay ng babae, sa wakas ay naalaala ni Sera ang mga nakalimutang alaala, lumabas na pagkatapos ng aksidente noon. Tumagal ng napakatagal bago nagising si Sera. Gayunpaman, nang magising siya, nagbago na ang lahat sa paglipas ng panahon. Hindi na kasing ganda ng dati ang itsura ni Sera. Ang direktor na dating nagtitiwala sa kanya ay lumipat na rin sa mga bagong mukha dahil sa matinding shock na hindi niya kinaya. Nahulog si Sera sa isang hindi pangkaraniwang estado. Sinimulan niyang maging walang pakialam sa kanyang ama at kapatid at araw-araw ay nag-ilusyon siya tungkol sa kanyang pagbabalik. Nag-ilusyon na kikilalanin pa rin siya ng dating direktor hanggang sa ganap na niyang pinabayaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa panaginip, ang babae sa dormitoryo ay nagmamadaling umalis at nagising din si Sera sa sandaling iyon. Lumapit si Gokcio sa tabi ng kama na may pag-aalala. Dahan-dahang ikinuwento ni Sera ang mga alaala na bumalik sa kanya. Sa simula, naisip niya na iniwan na siya ng mundo kaya pagkatapos magising mula sa aksidente, wala siyang lakas ng loob na pumunta sa nursing home upang bisitahin ang kanyang ama. Nag-iwan lang siya ng pera at isang liham para sa kanyang ama at mula noon ay tahimik siyang umalis sa pamilya ng mag-isa. Pagkatapos umalis sa pamilya, nakilala ni Sera na walang matirhan ang babae sa dormitoryo. Nang makita na wala siyang mapuntahan, inanyayahan siya ng babae na tumira sa dormitoryo. Sa panahong iyon, nakatanggap si Sera ng isang anonymous na liham na naglalaman ng business card ni Director Du at isang AIDS drive. Pagkarinig sa nilalaman ng A50, ganap na naintindihan ni Sera ang katotohanan tungkol sa aksidente sa sasakyan. 25 taon na ang nakalipas, kaya pinuntahan niya ang tao sa likod, si Assemblyman Min, at inakusahan siya ng pagsira sa kanyang buhay. Ang aksidenteng iyon ay sinadya mismo ni Assemblyman Min. Gayunpaman, hindi natakot si Assemblyman Min. Lumipas na ang 25 taon kahit magdemanda pa si Sera. Nag-expire na ang statute of limitations. Hindi sumuko si Sera. Si Assemblyman Min ang pinakamalamang kandidato para sa alkalde. Nanumpa si Sera na ibubunyag niya ang lahat ng maruming bagay na ginawa ng Assemblyman noong nakaraan at ang kanyang pakikipagsabuatan sa industriya ng entertainment sa media. Inutusan ni Assemblyman Min ang kanyang assistant na kontakin si Director Du at sabihan si Director Du na personal na asikasuhin si Sera. Dahil sa utos ni Assemblyman Min, inayos ni Director Du ang driver ng truck upang magdulot ng pangalawang aksidente sa sasakyan na tumutok kay Sera. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, 51 sa nakaraan, punong maiinit na salita tulad ng dati. Kung ang isang tao ay nakakulong sa kadiliman ng napakatagal, hindi nila makikita ng malinaw ang daan sa unahan. Ngunit ngayon, nalampasan na ni Sera ang kadiliman. Kaya hindi na niya kailangang dalhin pa ang bigat ng nakaraan. Bukod pa rito, ibinigay ni Gokcio kay Sera ang litrato ng assistant ni Assemblyman Min pagkatapos niyang makita. Ito, tiyak na naniniwala si Sera na ang babae na nagtulak sa kanya pababa ng hagdan kamakailan ay ang tao. Ito, umaasa si Sera na mabilis na hulihin ni Gokcio ang babae. Gayunpaman, sinabi ni Gokcio na hindi pa sapat ang ebidensya. Kung pupuntahan nila ito ng kusa, magpaparamdam lang sila sa ahas na magpapahinala. Sa kalaban, plano ni Gokcio na gamitin si Director Du bilang isang pag-usad. Hanggagi ang midlema na ito na gumawa ng maruruming bagay para kay Assemblyman Min ay magsalita, magkakaroon sila ng pagkakataong baliktarin ang sitwasyon. Sa sandaling ito, tumawag ang junior at ipinaalam na natagpuan na nila si Director Du. Ngunit nang matagpuan siya ay namatay. Sa pinangyarihan ng krimen, pagkatapos makipag-usap sa junior, tiyak siyang naniniwala na ang pagkamatay ni Director Du ay isang pagpatay na ikinubli bilang pagpapakamatay. Tama nga, pagkatapos matuklasan ni Sera na dinala ang trainee kay Assemblyman Min, nagkita ang assistant ng Assemblyman at si Director Du. Galit na inisip ni Director Du na ang pagpapadala lang ng assistant ni Assemblyman Min upang makipagkita sa kanya ay isang pagtataksil. Umamin ang assistant at sinamantala ang sandali na walang nakatingin, pinatay si Director Du upang patahimikin siya. Ngayon, muling nakipagkita ng pribado ang assistant ng Assemblyman kay Du. Binalaan niya si Du na si Rahi ay pamangkin ni Sera. Nagulat din si Du tungkol dito. Kahit na tumakbo si Rahi sa gusali ng Assemblyman, hiniling ng assistant kay Du na asikasuhin ang mga kahihinatnan. Sa madaling salita, kailangan niyang panatilihing lihim ang mga bagay tungkol sa Assemblyman. Nagmamadaling bumalik si Du sa kumpanya kung mabunyag ang lihim ng Assemblyman bilang bahagi ng interest group magkakaroon din siya ng malaking problema. Halos sabay dumating si Gokcio sa kumpanya at nagtanong sa female trainee tungkol sa insidente. Sa una, ayaw magsalita ng female trainee dahil kung mabubunyag ang lahat, mawawalan siya ng mahalagang pagkakataon na mag-debut at ang lahat ng pagsisikap para sa kanyang pangarap ay magiging walang kabuluhan. Binalaan ni Gokcio na kung patuloy niyang itatago ito, tiyak na maraming ibang babae ang masasaktan. Sa hinaharap, nakumbinsi si Gokcio sa female 51 investigasyon nitong mga nakaraang araw. Nang maghahanda na siyang umalis sa kumpanya, hindi sinasadyang
Nakasalubong ni Gokcho si Du. Akala ni Du na si Sera ay nasa koma pa at ang tono niya ay nagpapahiwati. Nang tuwa na hindi niya maitago, malinaw na umaasa siyang mamatay na si Sera upang wala ng saksi. Tahasan siyang binalaan ni Gokcho na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Napansin ni Du na may isang folder ng dokumento na nakasiksik sa bulsa ng pantalo ni Gokcho, ngunit nang tingnan niyang mabuti, ito ay script lamang. Hindi alam ni Du na ang mga kumpidensyal na dokumento ay itinago ni Gokcho sa kanyang damit at palihim na dinala palabas. Gamit ang mga dokumentong ito at ang pagsisikap ni Gokcho, nagdala ng search warrant ang taga-usik at binaligtad ang opisina ni Du. Isang formal na investigasyon ang isinagawa rin. Sa Entertainment 21, nang malaman ni Sera ang pagkamatay ni Director Du, nag-alala siya. Natatakot na kung hindi siya makakita ng ebidensya upang idiin ang assemblyman, magkakaroon din siya ng parehong kapalaran ni Director Du. Mahinahon pa ring nangako si Gokcho na anuman ang mangyari, poprotektahan niya si Sera at hindi niya hahayaan na mag-isa siyang mahulog sa kadiliman tulad ng dati. Ang mga salita ni Gokcho ay labis na nagpagaan ng loob ni Sera. Tahasan niyang sinabi na si Gokcho ang pulis bilang 0728. Palagi siyang nagtitiwala sa lalaking ito. Narinig ni Sera mula sa kanyang kapatid na noong na aksidente siya at nasa koma, hindi lang siya binisita ni Gokcho, kundi palihim din siyang tumulong sa kanyang pamilya. Ngumiti ng mahina si Gokcho, tinutupad lang niya ang kanyang pangako. 25 taon na ang nakalipas. Sa perma na isinulat ni Sera para kay Gokcho, may isang linya na umaasa siyang makita siyang muli. Sa pagkakaroon ng kapayapaan ng loob, lumabas si Sera sa ospital at bumalik sa dormitoryo. Sa dormitoryo, ang babae na nakilala ni Sera sa panaginip, ang taong tumulong sa kanya noong siya ay nasa problema ay matagal nang patay. Napahagulgol si Sera. Sa loob ng mga taon, ang babaeng ito ang sumuporta sa kanya sa pinakamadilim na panahon at matagal na niyang itinuring ang babae na parang pamilya hanggang sa pagkatapos mamatay ng tao, nakikipag-usap pa rin si Sera sa sarili niya, nagpapanggap na nasa tabi pa rin niya ang babae, nakikipag-usap at tumatawa sa taong wala naman tulad ng dati. 51 at ngayon, humihik, ipakita na siya ay bagong labas sa ospital. Ang lahat sa film crew ay nagalak sa pagbabalik ni Sera, maliban kay Jong na sinadyang itulak si Sera. Sa pagbabalik na ito, hindi na susunod si Sera sa dating paraan, ibabalik niya ang lahat sa simula. Sa mga susunod na eksena, ginamit ni Jong ang kanyang karakter upang sadyang sampalin si Sera at gumanti si Sera ng isang malakas na sampal. Sinabi niya kay Jong na maghintay at tingnan dahil ibubunyag niya ang lahat ng ginawa ni Jong. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang alaala upang bawiin ang lahat ng pag-aari niya, pumunta si Sera sa nursing home kung saan nakatira ang kanyang ama. Naalala niyang nagbigay siya ng isang e-tip drive sa kanyang ama. Pagkatapos maghanap, natagpuan ni Sera ang e-tip drive na iyon. Sa loob nito, mayroong isang audio recording ng pag-uusap sa pagitan ni Dugo at Jong 25 taon na ang nakalipas. Sa recording, binanggit nila ang isang mambabatas at sinabing gusto niya napatayin si Sera. Noon, gusto ni Jong na samantalahin ang pagkakataong ito at kumbinsihin si Dugo na makipagtulungan sa kanya. Hanggang di patay na si Sera sa suporta ng mambabatas, hindi na magiging isang ordinaryong manager si Dugo at magtatagumpay din si Jong sa pagpapalit sa posisyon ni Sera. Sa simula, tumanggi si Dugo hanggang sa isiniwalat ni Jong na narinig ng makeup artist ang pag-uusap niya at ng mambabatas. Alam ni Jong na para sa mambabatas, si Sera na nakakaalam ng kanyang mga lihim ay magiging balakid sa kanyang daan patungo sa halalan. Tanging sa pag-alis ng balakid na ito, makakapaglakad sila nang malaya sa kanilang landas sa hinaharap. Dahil alam ni Dugo na narinig ng makeup artist ang nilalaman ng tawag, napilitan siyang maging walang puso. Sa huli, nakipagtulungan siya sa mambabatas upang mag-orkestra ng aksidente sa sasakyan upang patahimikin ang saksi at ang mambabatas na nag-asam kay Sera noon ay ang misteryosong lalaki na may relo. Noong panahong iyon, isang junior ng mambabatas, si Kim Min, ang tumulong sa kanya na isagawa ito. Pagkatapos, ibinigay ng mambabatas ang relo kasama ang kanyang pamana sa politika kay Ian Min na lumikha kay Assemblyman Min ngayon. 51, alam na ni Sera ang lahat ng lihim na ito. 52, kaya nagbanta na papatayin niya si Sera muli. Ang eksenang ito ay kinunat ng mga taong nakapaligid at mabilis na nakarating kay Assemblyman Min. Inutusan ni Assemblyman Min ang kanyang assistant na alisin si Jong at huwag na huwag siyang hahayaan na makaapekto sa kanyang kampanya. Pagkatapos noon, sunod-sunod na mga negatibong balita tungkol kay Jong na may kinalaman sa kanyang pag-udyok sa aksidente sa sasakyan at pakikipagsabuatan sa entertainment company. Noong nakaraan ay naibunyag sa loob ng wala pang kalahating araw, si Jong na dating queen ng film festival ay naging isang taong kinukutya ng lahat. Ang investigasyon ni Gokcho tungkol sa aksidente ay nagkaroon din ng pag-usad. Nakahanap ang isang junior ng cellphone sa sasakyan ni Director Du. Mula sa nilalaman ng mga text message sa telepono, nalaman nila na ang alipors ni Director Du ay
Tataka sa bansa ngayong gabi, agad na. Kumilos si Gokcho at ang kanyang senior. Pumunta sila sa pier at sa perpektong koordinasyon. Nahuli ang taong ito. Ayaw aminin ng Alipores ang kanyang ginawa kay Sera. Sa kabutihang palad, naghanda si Gokcho ng maaga. Ilang araw na ang nakalipas upang patahimikin. Ang saksi, hindi nag-atubili ang Alipores na pumunta sa ospital at tangkaing tanggalin ang breathing tube ng driver na nagdulot ng aksidente. Gayunpaman, salamat sa kaayusan ni Gokcho na iligtas ang buhay ng driver upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos kumbinsihin ni Gokcho, nagsalita ang driver at inakusahan ang Alipores ng chairman na siya ang nag-utos sa kanyang patayin si Sera nang makita na nabunyag na ang katotohanan at wala nang maitatanggi. Yumuko ang Alipores at umamin. Bukod parito, natuklasan din ni Gokcho na ang nagpadala ng audio recording kay Sera ay si Dugo, ngunit alam ni Gokcho na hindi ito ginawa ni Dugo dahil sa kabutihan, kundi dahil gusto niyang gamitin si Sera upang putulin ang maruming relasyon niya at ng mambabatas. Hinarap ni Sera si Dugo, nais bigyan siya ng huling pagkakataon, umaasa na aaminin niya ang kanyang mga ginawa. Tumanggi si Dugo. Tulad ng makeup artist, labis ang presyo na binayaran niya upang makamit ang posisyon, 51 niya ngayon. Gayunpaman, mayroon ng nakakita ng isang maliit na notebook sa loob ng kosyo na puno ng mga lihim sa pagitan ni Dugo at Assemblyman Min. Umamin din ang Alipores ni Director Du tungkol sa mambabatas. Sa hindi maikakailang ebidensya, mabilis na kumuha ang pulisya ng warrant of arrest at inaresto si Assemblyman Min kasabay nito. Pumunta ang makeup artist noon upang makita si Sera. Humingi siya ng tawad kay Sera dahil sa pagtatago ng katotohanan at lumuhod upang humingi ng kapatawaran. Walang intensyon si Sera na ituloy ang pananagutan ng makeup artist, ngunit hiniling niya na isapubliko niya ang lahat. Pumayag ang makeup artist at pagkatapos ay isiniwalat ang kanyang pagtatago ng krimen ni Jong sa isang live broadcast. Bukod sa live stream ng makeup artist, isiniwalat din ng media ang lihim tungkol sa ilegal na pag-inject ng gamot ni Jong. Agad na bumagsak si Jong sa kailaliman habang inaalis ang mga masasamang tao. Nagpatuloy si Sera at ang kanyang pamangkin sa paghahanap ng kanilang mga pangarap. Gusto ng kapatid ni Sera na kumbinsihin ang kanyang anak na talikuran ang pangarap na maging artista, ngunit matigas ang pagtanggi ng bata. Mas naintindihan ni Sera kaysa kaninuman ang pagtitiyaga ng kanyang pamangkin sa kanyang pangarap. Kaya, pinayuhan niya ang kanyang kapatid. Ayon kay Sera, dahil sa kanyang pamilya sa tabi niya, kaya siya ganap na nakabangon sa pagkakataong ito. Naniniwala siya na kailangan din ng kanyang pamangkin ang suporta ng pamilya. Hindi nagtagal, nagtatag si Sera ng sarili niyang management company at ang unang tao na gusto niyang i-contract ay ang kanyang pamangkin. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na tumutol ang kanyang kapatid. Pumirma siya sa kasunduan ng buong puso. Sa gabi ng pagbubukas ng kumpanya, pinuntahan ni Gokcho si Sera. Sinabi niya na marami siyang nakilalang tao na nakamit ang kanilang mga pangarap. Ngunit si Sera lang ang nakita niyang nakabalik sa kanyang nawalang pangarap. Sumagot din si Sera na para sa kanya, si Gokcho ay isang natatanging tao rin, 51, sa pagbabalik na ito. Si Gokcho ang sumagot si Sera sa panayam ng reporter na ang tanungin siya tungkol sa kanyang relasyon sa manager. Sumagot si Sera na para sa kanya, ang manager, na iyon ay isang napakahalagang presensya. Hindi inaasahang nagtanong si Gokcho kay Sera mula sa gitna ng karamihan, paano kung ang taong iyon ay hindi lang gusto na maging ordinaryo kaibigan niya, gusto niyang maging matatag na kasama na maglalakad kasama niya patungo sa liwanag. Tumango si Sera at ngumiti. Iyon mismo ang relasyon, 12, na gusto niya. Pagkatapos magsalita, 13, lumapit si Sera